Salamat sa paggamit ng bike sharing service. Matandang ginang, congratulations. Nakakuha ka na ng shared bike. Sakamoto Tetsuya. Asawa ko, huwag mo akong pagtripan. Uwi na tayo agad. Nanay, lampas ka na sa edad 50. Dapat nagpapahinga ka na lang at nudge-enjoy. Bakit ka pa pupunta sa clothing factory at magiging designer? Totoo yan, Lola. Kung magtatrabaho ka, sino ang maghahatid sa akin sa kindergarten? 30 taon na akong full-time housewife. Lumaki na ang anak ko. At nag-aaral na ang apo ko. Kaya naman, hindi ba dapat kong tuparin ang aking pangarap? Hindi yan tama, asawa ko. Sinasabi ko sa iyo, gagawin ko talaga ang trabaho na ito ngayon. Kung may magbunyag ng pagkaasawa ko ng presidente, o kung biglang tumaas ang sahod ko gaya ng dati, magkakaproblema ako. Kung bigla akong maging malaking boss, nang walang dahilan, itatakwil ko kayo, ang pamilya ko. Lola, naku. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Ihatid ang utos. Bilhin ang pabrika kung saan nagtatrabaho ang matandang ginang. Huwag niyo siyang hayaang apihin ng sino. Opo. Rico, bakit ka nagmamadali? Ang aming Rygen Clothing Factory ay binili ng pinakamayamang tao sa Cloud City. Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, magsisimulang magtrabaho ang kanyang asawa sa pabrika. Ano ang sabi mo? Ayun na, nandito na. Dumating na ang asawa ng presidente. Ang asawa ng presidente. Jang A 88,888 ang tiyuhin ni Tetsuya. Ano kaya ang binabalak niya? Kanon. Tatay, manatili ka muna dito. Sa lahat sa factor na nakasakay tayo sa mamahaling sasakyan, gusto kong ipaalam sa kanila. Tama na yan. Parang manok na gustong maging phoenix. Kailangan ko pa kasing sunduin si Chairman Sakamoto. Kumusta? Ako ay mula sa Rygen Fukusokuji, ang boss, Rico Fuji. Ako naman si Miwa Harada, isang empleyado. Ikinagagalak kong makilala kay Kanon. Ikaw rin ba ay magtatrabaho sa Rygen Fukusokuji? Sino ka ba talaga? Ako ang dating kaklase ng nanay noong high school. Ang pangalan ko ay Yutekuchi. Naalala mo na? Ikaw pala ang dating kaklase ng nanay ko. Tama. Ikaw, medyo, masyado ka nang nagigipit, hindi ba? Na ganito na lang ang nagagamit mo, hindi magamit. Ang cellphone ko kasi ay nasira kanina noong mabangga siya. Naintindihan ko na. Mahirap talaga ang buhay ng mahirap, no? Pero dahil may mga kamay at paa ka naman, hindi mo ba kayang kumita? Ikaw talaga. Tama na, naiintindihan ko. Nakikita mo lang ang mga mamahaling sasakyan sa bahay namin, at desperado kang lumalapit para gumawa ng relasyon, di ba? Ikaw. Anong ikaw, ka dyan? Kahit bisikleta, hindi mo mabili, matandang babae. Anong ginagawa mo sa harap ng aming pabrika? Ako lang. Umalis ka na agad. Anong umalis? Pumunta ako rito para maging designer. Designer nga. Designer. Ikaw, isang designer, ang isang matandang, puro kulubat ang mukha, anong kayang eye design? Sino ang minamaliit mo? Bastusan, anong klaseng pananalita yan, sa asawa ng CEO pa? Ano? Ang asawa ng CEO, Ginang, huwag po kayong maging mapagpakumbaba, alam na po namin, na ikaw ang napakayamang tao ng Cloud Castle, ang asawa ng pamilya Sakamoto. Ikaw si Ginang Sakamoto. Tama. Bilisan mo't lumuhad, at humingi ng tawad sa asawa ng CEO. Ako luluhod sa kanya? Kaya pala ang isang tulad ko, na isang intern lang, ay tinatrato ng ganoon kagalang. Mukhang napagkakamalan nila ako, na asawa ng CEO. Ang pagiging may ganitong katayuan, talagang nakakabawas ng gulo. Kanon Fujiwara, ikaw mismo ang magsabi. Sino ka ba talaga? Ako, hindi mo ba narinig? Ako ang asawa ng CEO ng Cloud Castle. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi kaya si Tetsuya Sakamoto, ang nakakainis na matandang iyon, ay nagluloko sa labas ng palihim sa akin? Ginang CEO. Ang pabrika ay simple lamang, at wala gaanong mahalagang posisyon. Ngunit kulang kami sa isang chief designer. Maaari mo bang hawakan ito? Sige, kung gayon, magsasakripisyo na lang ako. Chief designer. Inagaw niya ang trabaho ko. Anong gagawin ko ngayon? Ang bodega ng sample, wala pa ring sapat na tao para magpatakbo ng makinang panahi. Ikaw. Malaki, hindi kaya wala siyang pera, kaya sinubukan niyang magnakaw ng kotse, hindi kaya kahit shared bike, hindi niya kayang umarkila, nakakahiya talaga. Hindi, umalis siya ng ganyan, hindi yan papayagan ni Tetsuya Sakamoto. Pagmamasdan ko siyang mabuti, kung ano ang balak niya, ang asawa ng Siri. Hindi ba siya ay isang tao lang na nagpapatakbo ng makinang panahi? Ako rin, kaya kong magpatakbo niya.
I-serve mo na ng tubig si Kanon. Nagtrabaho ako dito. Hindi para maging yaya. Gawin mo na lang. Ha? Mabahong matanda, kung sisigat ka, tatanggalin kita sa trabaho. Anong karapatan mo para tanggalin ako sa trabaho? Ako, paano kung ang kapangyarihan ko ang gamitin ko? Sige na, i-serve ko na ng tubig. Eto na. Hindi mo man lang magawa ang pag-serve ng tubig. Anong silbi mo? Sinira mo pa ang tasa ni Kanon. Kaya mo bang bayaran yan? Babaeng tulad mo. Walang bagay na hindi ko kayang bayaran. Sa halip, bakit kayo nananakit ng tao? Nanankit, may ebidensya ka ba? Naman, may ebidensya ako. Nakita kitang tinulak mo ako kanina. Tinulak, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Nandito silang lahat, nakita nila ng malinaw. Ikaw ang nawalan ng balanse, at ikaw ang nakasira ng tasa. Oo nga, huwag kang gagawa-gawa. Sige na. Nanunulsol kayo dahil marami kayo, no? Para kayong mga ahas at daga na magkasama. Nakakapagtapos na makipag-usap sa... Hoy, hoy, hoy. Anong ginagawa mo? Sino nagsabi sa iyo na umupo dyan? Ako ay isang mananahi. Kung hindi ako upo dito, saan pa ako upo? Siyempre, bawal. Kanina lang hinawakan mo ang mabaho mong paa. Sino ang makakapagbigay garantiya na wala kang alipanga? Tama, isa kaming garment factory. Kung dama po ang alipanga sa tela at kumalat ito sa mga custom, imbis na manahi, mapupunta ka sa paglilinis ng bat. Bakit ako kailangang ilipat? Hoy, kayo, anong ginugulo nyo? Ayaw nyo na bang magtrabaho? Ganun ba, Manager Nakayama? May isang tao rito na nilagyan ng bakterya ang mga tela at sinubukang ikalat ang athlete's foot sa loob ng pabrika. Tama po. Sino ang gumawa ng ganoong kalapastangan? Ito po si Yutei Uchi. Hindi lang niya kinakalat ang athlete's foot kanina. Sinira pa niya ang tasa ng asawa ng presidente. Manager Nakayama, una sa lahat, wala akong athlete's foot. At saka, Ikaw ang sumayre sa tasa, hindi ba? Paano mo nagawang sirain ang tasa ng asawa ng presidente? Magsorry ka. Humingi ka ng tawad. Oo nga, Yutei Uchi, humingi ka ng tawad. Sa akin ngayon na, pwede ko pang pag-isipan na hayaan kang ipagpatuloy ang kasalukuyan mong trabaho para hindi na kita ipadala sa paglilinis ng bahay. Mag-sorry ka na. Bilisin mo. kung gusto mong malaman ng maayos kung ano talaga ang nangyari, hindi pa ito pwedeng ilantad ngayon. Sige, magsusorry ako. Kanon Fujiwara, pasensya na. Anong sinabi mo? Kanon Fujiwara, pasensya na. Anong sinabi mo? Kanon Fujiwara, pasensya na. Kung sinasabi mong wala kang amoy ng paa, patunayan mo. Kayo, sobra niyo nang binubuli ang mga tao. Sige, Kanon Fujiwara, hindi na ako sasama sa inyo. Ikaw, asawa ka ng presidente, hindi ba? Tawagin mo si Sakamoto, ang gagong iyon. Paparitohin mo siya. Gusto ko ring makita kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mang-api ng tao. Sino ang nagbigay pahintulot sa na tawagin ng presidente na gagong? Yan, ang asawa ko. Iniisip mo bang kaya mong insultuhan? HMPF. Asawa mo. Kung hindi ka sisigaw, ako ang sisigaw. Sino siya? Ang mabahong matandang iyon, na amoy-amoy sa kahirapan. Ang mabahong matanda. Paano naman napunta sa kanya ang numero ni Chairman Sakamoto? Paano niya magagawa na tumawag lang sa kung sino at magpanggap na si Chairman Sakamoto? Hintay ka lang pagdating niya mamaya. Tanungin niyo siya at malalaman niyo kung totoo o pek. Paano niya natawagan ang sarili niyang asawa? Asawa, ibig mong sabihin ba, ang asawa ni Takuchi Yu ay ang ating Chairman Sakamoto? Huwag mo akong biruin, imposibleng mangyari yan. Tama, na si Chairman Sakamoto ang asawa niya. Kung gayon, ang posisyon ni Fujiwara Kanon bilang asawa ng presidente ay naging kasinungalingan. Imposible yan. Hindi maaari. Syempre, hindi ako peke. Tetsuya, magpakita ka sa akin sa loob ng 10 minuto. 234, 334, 234. Chairman, palitan niyo na po ang iba. Susunod na ako. Ako na ang susunod. Ako na ang susunod. Bahala na. Ako na ang susunod, kaya ko ring sumayaw. Matagal na akong naghihintay. Talaga nga. Chairman. Kailangan po natin ng tulong. Inapi po ang asawa ng presidente. Ano ang sabi niyo? Kung ikaw ay totoo, asawa ng presidente, ibig sabihin kahit pa si Chairman Sakamoto mismo ang dumating, ay wala ring mangyayari. Maliban kung peke ka. O baka naman, isa kang kerida. Imposible, di ba? Hindi kaya. Fujiwara Kanon, sinasabi mo bang ang ginang Sakamoto na ito ay isa palang kabit? Napakakadiri naman yan. Ibig sabihin ba niyan, siya ay sumisira ng pamilya ng iba? Ikaw. Ako syempre ang tunay na ginang Sakamoto.
Kasalukuyan lang na naglalakbay ang aking asawa, at wala siya sa lungsod ng ulap ngayon. Ikaw naman, sino ba ang tinatawagan mo? Gumagawa ka ng gulo dito. Talaga bang masasabi mo iyan na naglalakbay si Chairman Sakamoto? Tama iyan. Naglalakbay siya. Akala ko kung sino ka, pero peke ka lang pala. Gusto mo bang maglaro? Sige, sasamahan kita. Okay pala ang business trip. Nabalitaan ko si Chairman Sakamoto. Balita ko ay nahuhumaling sa Plaza Dance. Para doon, sinadya pa niya. Magpatayo ng plaza. Sa plazang iyon, mayroon din. Alam mo na, mayroong 5 bituin na farm-to-table restaurant. Ginang Presidente, ngayon ay oras ng kainan at habang wala si Chairman Sakamoto, pwede mo ba kaming samahan ng mga probinsyano para mag-tour? Bakit ko kailangang sundin ang sinasabi mo? Hahaha, expected sa asawa ng presidente. Hindi mo naman siguro kaya. Hindi ayusin ang maliit na bagay na ito, di ba? 5 bituin na farm-to-table restaurant, ibig sabihin ba? Iyon ang langit na nagkakahalaga ng 1 bilyong yen. Kanon-san. Ginang Presidente, bakit ka tahimik? Baka may sikreto kang kinatatakutan mong mabunyag. Sino nagsabing natatakot ako? Kung gusto niyong pumunta, Terra. Kanon-san. Wow. Kung wala si Kanon-san, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong sumakay sa ganitong sasakyan, di ba? Kanon-san, ikaw lang ang nag-iisang ate para sa akin. Hindi ka na pwedeng sumakay. Tumawag ka na lang ng taxi para sa sarili mo. Okay lang. Ang namin, alam mo, mahilig sa shared bikes. Ha ha ha. Talagang lupain ito ng asawa ng presidente. Isang marangyang farm-to-table restaurant. Kahit isang simpleng upuan lang dito, sigurado akong mas mahal pa ito sa 1 taon kong sweldo, di ba? Oo nga. Naku po. Ano bang nangyayari sa mga empleyado dito? Hindi man lang nililinis ng maayos. Hoy, Yu-san. Hoy, Yu. Anong hinahawakan mo nang walang palem? Kung masira mo yan, ipagbibili kita. Hindi mo naman kayang bayaran, di ba? Ano ba ito? Ano ba talaga ito? Oo nga. Ano ba ito? Lahat ng ito, alam ay bahagi lamang ng yaman ng asawa ko. Ito ay dulo pa lang ng iceberg. Ginang, handa na po ang tanghalian. Bakit Ginang ang tawag ng waiter sa kanya? Mabuti na lang at nakipag-usap na ako kay Lola kanina. Tara na. Hindi kaya, talagang nagloko ang matandang iyon. Wow. Dahil masaya ako ngayon, ipapainom ko sa inyo ang Romani Coal na ito na pinahahalagahan ko sa loob ng maraming taon. Wow. Hindi man lang alam ang Romani Conti, tapos Romani Coal ang tawag. Kanon, itong alak na ito mukhang napakamahal, masyado kang bukas palad. Aba, at 1,982 pa. Hindi sapat kahit milyon-milyong piso. Ngayon, kahit may pera ka, hindi mo makukuha. Wala lang ito. Kadalasang ginagawa ko, inihalo ko ito sa aking pampaligo. Sige, buksan nyo na, at titikman ko sa inyo. Fujiwara Kanon, hindi ba't mas maganda kung ibang bote na lang? Hoy! Ang kanon namin ay iinom ng kahit ano gusto niyang inumin. Kailan pa nagsimula, manggialam ang isang matandang tulad mo. Anong akala nitong matandang? Ito sa sarili niya. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Napakawalang galang. Fujiwara Kanon. Kung ibang alak, okay lang. Pero pinapayuhan kitang huwag buksan ang boteng ito. Kung sinabi mong bawal, bawal na. Ito ay akin. At iinumin ko ito kung kailan ko gusto. Isang maling bagay ang sinabi mo. Hindi daan-daang libo ang halaga ng alak na ito. Ito ay 3 milyon. Kaya, Fujiwara Kanon, mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Huwag kang mapunta sa hindi makapagbayad sa huli. Romani Isi, huwag kang mapunta sa hindi makapagbayad sa huli. Huwag kang mapunta sa hindi makapagbayad sa huli. Matandang babae, sira ka na ba? Ang alak na ito ay akin talaga. Nagbababala ako. Ibalik mo na agad. Ang gamit ni Kanon. Kaya mo namang agawin. Ibalik mo na agad kay Kanon. Alam mo ba ang alak na ito? Sinasabi mong nagkakahalaga ng 3 milyon.
Kaya, Fujiwara Kanon, ang presyo ng alak na ito. Nico, ang presyo ng alak na ito. Nikon, pababagsakin kita gamit yan. Pababagsakin kita. Nikon, pababagsakin kita. Ang natitirang buhay mo ay mapupuno ng utak. Kaya't mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Hindi na makakapagbayad sa huli. Huli na ang pagsisisi. Sa gagawin ni Canon, may karapatan ka bang manghimasok? Siguro nag-aalala siya. Hindi ka pinapainom ni Canon nitong Romany Conti. Sinasadya ba niyang maging kuripot? O kaya kung luluhod ka at magmamakaawa kay Canon, baka hayaan kanyang tikman ito. Sa tingin ko, ang isang taong tulad niya, bagay lang na dumihan ng takip ng bote. Dilaw ang mukha ng matandang yan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibalik mo ng tahimik ang alak. Pagkatapos, luhod ka at humingi ng tawad. O kaya, huwag mo akong sisihin kung pagbintangan kang hindi gumagalang sa matatanda. Ibigay mo dito. Ibalik mo yan. Bitawan mo. Umalis ka. Huwag kang umasta, matandang kulang na lang mamatay. Huwag kang umasta. Ikaw, maupo ka. Kayo, ano ang balak ninyo? Bitawan nyo. Kung gusto nyo talagang uminom, hayaan nyo silang uminom hanggang gusto nila. Uminom kayo, uminom. Sabi ko uminom ka. Puta, matandang hakluban. Hindi ko mapapatawad ang pagdumi sa damit ko. Gusto mo bang mamatay? Titignan ko kung sino ang magtatangkang galawin siya. Yui, okay ka lang ba? Ikaw, sino ka ba? Saan nanggaling itong mabahong pulubi? Amoy mahirap ka. Nagmamadali ka. Iniisip mo ba ang ulo mo? Ulo? Anong ulo? Hoy, matanda. Nagtatanong kami, sino ka ba? Pribadong farm leisure facility ito. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Ikaw ang magtatanong kung sino ako. Gusto ko ring itanong, sino kayo? Bumalik lang ako sa sarili kong lupa. Kailan pa? Kailangan ko na ng permiso nyo. Canon, Sister Canon. Ano ang iyong lupa? Malinaw na lupain ito ng pamilyang Sakamoto. Umalis ka na. Alam mo parte ka rin ng pamilyang Sakamoto, di ba? Kailan pa? Ang pamilyang Sakamoto nagpapabaya sa isang stray girl na tulad mo para gawin ang gusto niya. Kahit nag-hire ka lang ng ilang extras, akala mo naman nagmamayabang ka na. Ikaw na parang ikaw, nakasuot ng ganyan. Akala mo naman darating ka para maging hero. Anong masama kung ganito ang suot ko? Kung ako ang tatanungin, bakit hindi ka nalang maglinis ng kalsada? Ha ha ha. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa niya, di ba? Gusto kong maibalik ang alak na yan. Alak? Sino ang nagsabing pwede mong basta kunin ang alak na yan? Hinawakan ko lang ang akin. Kayo, isa o dalawa sa inyo. Ano ang pinag-aawayan nyo? Ikaw, Sinasabi mong sayo ang alak na ito. Hindi ba kay Sister Yu yan? Imposible. Sinasabi mong sa'yo yan. Ito ay original na. Ha ha ha. Ano yun? ito ay mula kina Chairman Sakamoto at kanyang asawa. Para sa kanilang 30 DA wedding na koleksyon na kanilang tinipon. Alam ko naman. Ito ay regalo ng aking asawa sa akin. Hindi yan tama. 30th anniversary. Canon-san, hindi ka pa ba 28 anyos? 30th wedding anniversary. Ikaw, kayo, hindi ba kayo nagkamali? Oo, 3rd anniversary namin. Talaga? Ito ay mula sa Sakamoto Group. Espesyal na ginawa. Dito, nakalagay ang custom information ng Sakamoto Group. Sandali lang. Tila may isang linya na nakasulat doon. Para kina Mr. at Mrs. Sakamoto. Para kina Mr. at Mrs. Sakamoto. Ano ang silbi ng pagtatago niya? Kung mayroon kang tapang, ipakita mo sa lahat. Gawin mong malinaw. Tama yan, Canon. Pakita mo sa amin. Pagkatapos, pati ang mga taga-bukid na ito ay walang reklamo na tatanggapin yan. Di ba? Ano ang gagawin ko? Mukhang mabubuking na ako. Kung talagang ipapakita, mabubuking na peke ako. Canon, ipakita mo. Canon-san. Bakit ko ipapakita? Kung sinabi kong 3rd anniversary namin, ang asawa ko, kung ilang taon na siyang kasal sa akin, imposibleng hindi ko malaman, di ba? Ikaw ba ang hindi nakakaalam? O talagang sa simula pa lang, hindi ka si Kiria Sakamoto? Siyempre, ako ay ang totoong Mrs. Sakamoto. Kung gayon, ipakita mo nga. Bakit hindi mo ipakita sa lahat? Ito ay ibinigay ng asawa ko sa akin. Bakit ko kailangang ipakita sa naintindihan ko, dahil mahiyain si Canon-san. Ayaw mong ipakita ito, no? Ayaw mong magyabang, di ba? Tama, di ba, Canon-san? Oo. Lola, naiinggit ka, di ba? Ang ating Canon-san ay may isang napakagandang asawa tulad ni Chairman Sakamoto. Canon-san, talagang masaya ka. Kaya mabilis na ibahagi sa amin ang iyong kaligayahan. Una, huwag mong ilantad ang tunay kong pagkatao. Ang alak na ito. Ipababayad mo sa kanya. Canon-san, Canon-san. Fujiwara Kanon.
Kapag uminom ka ng basong ito, magkakaroon ka ng utang na 3 milyon. Naisip mo na ba ng mabuti? Para sa akin, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang gusto kong sabihin ay, kapag ininom mo ang bote na ito, magkakaroon ka ng utang na 3 milyon. Narinig mo ba? Malinaw mo akong narinig, di ba? Sa tingin ko, naiinggit ka dahil mayroon akong magandang asawa. Ha ha ha. Sayang, itong alak na ito ay iinumin mo lang kapag gusto mo. Sakamoto, 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 Sakamoto. Sakamoto, 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 Sakamoto. Ano yang Sakamoto? Ano bang sinasabi mo? Sakamoto, Sakamoto, Sakamoto. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Chairman Sakamoto. Chairman Sakamoto. Ay ano? Nababaliw ka na ba? Bakit ka sumisigaw ng ganyan kalakas? Ang tauhan ng pamilyang Sakamoto. Bakit mo siya tinatawag? Chairman Sakamoto. Pero si Canon din. Hindi niya kilala, di ba? Imposible. Hindi yan totoo. Sakay Ayano, nababaliw ka na ba? Hindi mo na nga magawang magsalita ng maayos. Canon, siya, tumahimik ka. Ano bang kalokohan yan? Huwag mong sirain ang plano ko. Siya, tama na. Tigilan mo na. Huwag kang manghimasok. Canon, babalaan kita. Manahimik ka. Huwag mong guluhin ang plano ko. Fujiwara Canon. Alam mo ba, na siya si Chairman Sakamoto? Fujiwara Canon. Alam mo bang, siya si Chairman Sakamoto? Kanina. Ano ang tinawag mong pangalan sa kanya? Siya ay tauhan ni Chairman Sakamoto. Ah, alam ko na. Siya yung tagalinis ng kalsada sa Sakamoto Group, di ba? Siya ang subordinate ni Chairman Sakamoto. Nako, hindi na ako pwedeng tumambay dito. Kung tawagin pa si Chairman Sakamoto mamaya, magkakaproblema tayo. Akala ko talaga, kung aasa kami sa Sakamoto Group, magiging maganda ang lahat. Pero sa huli, isa lang pala siyang street cleaner. Ang isa naglilinis ng banyo. Yung isa naman naglilinis ng kalsada. Pareho talaga kayo. Isang natural na pares. Ha ha ha. Canon. Ang alak ko. Bobo. Maghiwalay na tayo. Hindi ako ganang kumain. Canon. Chairman, Madam President, ako na ang may kasalanan. Hindi ko na uulitin. Ikaw na walang utang na loob. Ang basta-basta na lang nagpapapasok ng tao. Hindi ko na uulitin. Talagang hindi ko na uulitin. Chairman. Hindi lang basta pagpapasok ng tao, lalo mo pa silang hinimo para guluhin ang asawa ko. Hindi ko talaga alam. Nandito rin si Mrs. President. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Chairman. Mrs. President. Mrs. President. Hindi ko na uulitin. Talagang hindi ko na uulitin. Chairman. Pakiusap. Pwede mo bang pakiusapan ng chairman para sa akin? Mrs. President. Mrs. President. Hindi naman sa hindi kita mapapatawad. Pero, ang iyong apo, o kami, ang handaan para sa aming 30th wedding anniversary. Itong 3 milyong bayarin. Kailangan niyang bayaran. 3 milyon. Naku po. Hindi kayang bayaran ni Hana yan, di ba? Kailangan niyang bayaran ang kapalit ng kanyang kamangmangan. Chairman. Ako na ang magbabayad. Ako na ang magbabayad para kay Hana. Pakiusap. Huwag niyo pong ikukulong si Hana. Huwag niyo pong ikukulong si Hana. Pakiusap. Chairman. Pakiusap. Chairman. Pakiusap. dahil sa mahabang taon ng paglilingkod sa pamilyang Sakamoto at dahil hindi ka, pero na nagkamali, mapapatawad na kita. Chairman, salamat po sa inyong kabutihang loob. Ayusin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na sa pamilyang Sakamoto at isa pa. Panatilihin mong lihim ang aking pagkat wag na huwag mo itong ipagsasabi. Lola. Lola. Ana. Ang ating Ana. Mabat ka ba kanina? Oo. Lilik. Bukas ay Sabado na. Paano kung lumabas tayo ng magkasama at kumain tayo? Kumain? Sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa isang lumang kaklase. Medyo nakakatuwa nga. Tinutukoy niya ako. Elred. Asawa ko, talagang sasali ka ba? Sa reunion na yon? Siyempre naman. Ako, kasama si Koton Takagi, at ang magulang ni Hana Fujiwara. Hindi ko sila hahayaang hamakin ako.
Sa tingin ko, dapat mo na lang agad sabihin kung sino ka. Sino ang makakahamak sa'yo? Ang may bahay ng presidente ng Cloud Castle. Tetsuya, ako kasi, gusto ko lang magtrabaho ng mabuti ngayon. Gamit ang sarili kong pagsisika, gusto kong matupad ang aking pangarap. At saka, na maibalik ang katarungan. Kaya naman, ikaw, tandaan mo ito ngayon, huwag mong sasabihin ang pagkatao ko. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko. Tama, asawa ko. Ito, dalhin mo ito. Ito ay, ngayong araw, mula sa Eco Industrial Park, mga itlog na dumaating sa pamamagitan ng air freight. Palakasin mo ang iyong katawan at magkaroon ng lakas para maibalik ang katarungan. Nandito na tayo, haha. Hindi ba't maganda ang lugar na ito, hahaha. Naaalala ko ang mga dating panahon. Taikuchiyo, siya ang sikat sa klase natin, di ba? Gayunpaman, darating kaya siya ngayon? Si Taikuchiyo, siguradong darating siya. Noon, palagi siyang nasa paligid ko, sumusunod sa akin. Dahil nandito ako. Walang dahilan para hindi siya dumating, di ba? Nagsasalita ka na naman ng bongga. Napakaganda ni Taikuchiyo. Bakit? Siya magkakagusto sa isang maliit na tulad. HMPH, hindi mo maiintindihan. Ako, totoo ngang maliit ako. Pero, malaki ang ilong ko. Ha ha ha. At saka, sabi nila hindi maganda ang buhay niya ngayon. Hindi mo narinig? Sabi ni Katone Takagi, di ba? Ayon sa narinig ko, yung pinakasalan niya ay isang naglilinis ng kalsada. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan niya? Kotasan, hindi ba't parang yung ubas na hindi mo makuha? Sinasabi mong maasim. Sinadya niya, manirang puri kay Yu, di ba? Ako, Tama ka. Kahit na napakaraming taon na ang lumipas, maganda ang asawa niya, at maayos din ang anak niya. Bakit kailangan mong manirang puri ng tao? ako ang naninira sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na kapantay ko. Walang dahilan para pagkausapan ko siya ng masama, di ba? Paumanhin, makikiraan lang. Hindi kayo pwedeng mag-park dito. Bakit? Bakit hindi ako pwedeng mag-park dito? Ipaliwanag mo ng malinaw. Paumanhin po, Ginoo. Ito ang aming lugar. Ito ang parking space para sa pinakamataas na VIP. Maaari nyo bang ilipat ang inyong sasakyan? Ano naman ngayon kung premium VIP? Sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat dito? May Bob. At ito pa, limited edition pa sa buong mundo. Yu Taikuchi. Ano? Yu. Imposible yan. Yu. Sa'yo ba ang kotseng to? Hindi ko kotse yan. Narinig mo, di ba? Tulad ng sinabi ko, hindi kanya. Itong kotse na to, kahit ako, hindi ko yan kayang bilhin. Bakit mo iisipin na kanya yan? Hindi ba sinabi ko na iparada mo sa mala tapos ipinark mo sa tapat ng gate? Nakita tuloy ng lahat. Asawa ko, nakalimutan mo ang itlog. Kumain at uminom kayo ng dahan-dahan. Sa gabi, ako ang susundo sa inyo gamit ang tricycle. Elenan. Ang kotseng to, talagang hindi pala kanya. Ang kapal talaga ng mukha, para magyabang. Sadyang inarkila niya, di ba? Sabi ko na nga ba, bakit may amoy asong gubat na galing sa malayo? Ha, kaya pala, si Yu pala natin yan, ha ha ha. Hindi ko akalain na, pati si matandang Yu ay narito rin. Kung gayon, mananatili ako, dito para makakita ng kakaibang eksena. Totoo na. Ilang taon na tayong hindi nagkikita, pero ang iyong aura ay talagang napakaganda. Parang lalo kang bata. Ano? Tama nga, si Ketona ay talagang lalong gumaganda. Ito ba, ang iyong anak na babae? Ang ganda niya talaga. Sa isang tingin pa lang, halata na mayaman siyang dalaga. Ha 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 ha. Tingnan niyo ang bag ni Ketona. Branded yan, di ba? Mahal siguro. Ano? Ito. Kasi, binili ito ng anak ko sa isang specialty store. Binili niya para sa akin. Nakalimutan ko kung magkano. Ha ha ha. Hindi naman ito kamahalan. Siguro ay humigit kumulang 50,000 piso lang. 50,000 piso. Talagang mapalad ka. Ang isang bag na 50,000 piso, ibinili ka ng iyong anak, talagang napakabait niya. Halos katumbas na yan. Nang taunang kita ko. Ha ha. Sobrang naman yata yan. Kung hindi ako nagkakamali, basic model lang yan ang Louis Vuitton, di ba? Kahit may discount, humigit kumulang 3,500 piso lang yan, di ba? Ha ha ha. Aba, tingnan mo. Bakit naman tayo makakalimot sa babaeng ito? Abay nako,
Ano ang suot mo? Parang amoy tae ng manok. Ano yang suot mo? Parang may amoy dumi ng manok. Siguro, yung nasa basket niyang hawak ay amoy dumi ng itlog. Hoy, ikaw, isang basket na puno ng mga itlog na hindi kaakit-akit para dalhin mo dito? Sinabi ng asawa ko, itong mga itlog ay sariwa, kaya papatikim ko sa inyo. Yung matandang lalaki sa sasakyan kanina, asawa mo ba yon? Asawa ko siya. Kaya pala yan ang iyong asawang naglilinis ng kalsada. Sino pa ba sa tingin mo? Kung tutuusin, isang taong tulad niya, hindi naman pwedeng makipag-date sa mayaman, di ba? Ha ha ha. Imposible. Ang panlasa ni Taekuchi ay talagang napakasama, di ba? Ha ha ha. Ano namang problema doon? Nalimutan mo na ba? Noong high school, si Taekuchiyo ay napakapasaway, di ba? Ang reputasyon niya ay masama na noon pa man, kaya sa huli, nag-asawa siya ng cleaner. Si Ando Kauta, kayo namang lahat ay matagal na, mga dating kaklase, pero ikaw, bakit mo kailangan sabihin yan ng kung ano-ano? Kung ano-ano. Ikaw na parang ikaw ay nasa posisyon para sabihin yan. Heto ang sasabihin ko, ang pagtitipon ngayong araw ay pa-split bill. Alam mo, kung hindi ka makakabayad, baka mas mabuting huwag ka na lang pumunta, di ba? Ha ha ha. Tara na. Ha ha ha. Sabihin ko na. Ayoko nang makialam sa mga walang kwentang problema ng pamilya mo. Pero itong itlog, itapon mo na agad. Bakit ko naman itatapon? Pinaghirapan kong dalhin to, para matikman. Sino bang kakain ng kakaiba mong pagkain? Ang baho talaga. Hindi naman mabaho, di ba? Sariwa pa itong itlog. Dalhin mo lang sa kusina sa likod at ipaprocess na. Ipaprocess. Ito ang Tengu Hotel, ang pinakamataas na klase ng hotel sa Cloud City. Dito, bawal ang sarili mong produktong galing sa sakahan. Hindi totoo yan. Laging inaayos nila para sa akin. Oo na, naintindihan ko. Huwag ka nang mayabang, kahit mahirap ka. Huwag mong sabihing madalas kang pumunta sa Tengu Hotel. Pati itong itlog, hindi ko alam kung gaano kaganda. Hindi ko alam kung paano mo yan nakuha. Pero napakaawa ka. Itabi mo yan, kainin mo sa bagong taon o kung kailanman. Tara na, Dacia. Tara na. Tama na. Bilisan mo na, linisin mo na yung mabahong basket ng itlog. Ito, para sa iyo, hugasan mong mabuti at bumalik ka. Hihintayin ka namin sa Lanhaw Hall, kaya... Totoo na, kahit na napakaraming taon ang lumipas, tingnan mo, napakaganda pa rin niya. Totoo nga, hindi tayo nagkita ng maraming taon. Ang paraan ng pananalita ni Kota ay hindi nagbago mula noong estudyante pa tayo. Napakakwela. Ano bang nangyayari? Yung bulok na itlog na iyon, sinabi ko sa iyong itapon, di ba? Dalhin mo sa kusina mamaya. Pakiproseso. Gusto ko itong kainin. Paumanhin po, Madam, ito ay isang mamahaling hotel. Hindi namin maaaring ay proseso ang mga pagkaing dala ninyo. Huwag niyong isiping probinsya ito. Hindi ito lugar para sa mga handaan. Pati alak at merienda ay dala ni. Ha ha ha. Kahit pa ito ay isang handaan sa probinsya. Hindi naman tama iyan. Magdala lang ng ilang itlog. Ha ha ha. Baguhan ka lang, di ba? Okay lang iyan. Dalhin mo sa kusina. Sabihin mo lang na ako ang nagpadala. Sino ka para sabihin iyan? Bakit naman makikinig ang kusina sa iyo? Simula ngayon, ikaw ang maglilinis nito. Manager, salamat po. Kahit saan, huwag niyong isiping parang probinsya ninyo ito, hindi pagsunod sa mga patakaran. Ginang. Kato na. Seryoso ka ba? Sa isang disenteng, 5-star farm-to-table restaurant ka na lang sana. Bakit ka nagtatrabaho bilang tagalinis dito? Kanon. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Lola, kung talagang bored ka, pumunta ka sa kusina, subukan mong magnakaw ng konting pagkain. Makakatipid ka ng malaki dyan. Kanon. Ikaw. Sige na, maghahanda ako at dadalhin ko agad. Sandali lang po. Lola, pwede bang magdala ng sariling pagkain dito? Kahit mga itlog. Oo naman. Pero hindi ako sigurado okay lang ba kung may bird flu o kung anuman. Ang isang mamahaling hotel ay may magandang serbisyo, di ba? Tama, Koto. Ako. Paano ko malalaman? Totoo na. Namumula ang mukha mo. Naiinitan ka ba? Yung tagalinis na iyon, bakit ka lagi niyang tinitingnan? Hindi kaya. Magkakilala kayo. Imposible. Paano ko makikilala ang isang tagalinis? Talaga naman, inumpa. Ha ha ha. Halina. Tagay. Minsan, naiinggit talaga ako kay Kuta. Matagumpay sa negosyo at mayaman, maganda pa ang asawa, at mayroon pang magaling na anak.
Hindi tulad sa amin, yung anak naming walang kwenta, ni pera lang ang alam ututan. Naglalaro lang sa bahay, ng games. Hindi pa nga siya nakakapasok sa school. Pumasok ba siya sa graduate school? Pumasok nga siya, pero hindi naman magandang kurso. Pagkatapos niyang mag-aral, ipabukol na natin siya sa doctorate. Maganda ang doctorate. Nasa tuktok siya ng mga matatalino. Maliwanag ang kinabukasan niya. Tingnan mo anak ko. Kahit gaano pa siya kagaling, may bachelor's degree lang siya. Sa Sakamoto Group, dito lang siya aabot bilang middle manager. Ano raw? Middle manager na siya. Walang silbi ang middle manager. Kailangan pa niyang magsumikap ng ilang taon bago siya maging executive. Kahit maging executive pa siya, sa Sakamoto Group lang naman. Talaga bang magaling yun? Hindi mo dapat sinasabi yan. Sa totoo lang, hindi ako kontento. Ha ha ha. Anong hindi mo kontento? Ang mga kabataan ngayon, malaki ang pressure. Tulad ng anak ko, kahit nakatapos pa ng 985 university, hanggang ngayon, wala pa rin siyang trabaho, hindi niya mahanap. Sana sinabi mo agad. Ipinakilala ko siya kay Canon. Sana ipinakilala ko siya. Dahil bata ka pa naman, hindi ka pwedeng laging nasa bahay lang. Mahihirapan ka sa reunion ng batch mo pag ganito. Baka kailangan mo pang magdala ng isang basket ng itlog. Ha ha ha. Tama ka dyan. Anong ginagawa mo? Ako, dadalin kita sa CR. Lumayo ka. Kumakain ka pa. Ikaw ang kinakausap ko. Tumigil ka sa pagkain. Anong ginagawa ng anak mo ngayon? Tinutulungan ang tatay niya, ginagawa ang iba't iba gawaing bahay. Ha ha ha. Kahit ang tatay niya ay naglilinis lang ng basura, kailangan pa bang tumulong? Ha ha ha. Nakuha ko. Para linisin ang basura, kailangan ba niyang pumasok at lumabas ng kondo? Ang anak mo ba ay baka? Ha ha ha. Yung nagbubukas at nagsasara ng bar. Ha ha ha. Ang dragon ay nagluwal ng dragon, ang phoenix ay nagluwal ng phoenix. Itong anak ng daga, mahuhusay maghukay ng butas. Ha 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 ha. Ayos lang yan, di ba? Kasi, ang tatay niya, nagwawalis sa kalsada, at ang nanay niya, nagpupunas ng dumi sa pabrika. Ang makahanap nga lang ng trabaho, sapat ng maganda yan. Ha 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 ha. Tama nga, ang anak ko ay walang kwenta, hindi tatalo sa anak mo. Ang anak mo ay talagang mahusay. Nakapag-asawa na ba siya? Hindi pa nakakahanap ng magandang kapareha, kaya hindi pa kasal. Ha 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 ha. Kahit ganoon kaganda ang kondisyon niya, hindi pa rin siya makahanap ng magandang kapareha. Nasa Sakamoto Group siya, di ba, bilang middle manager. Sa edad na iyan, marahil umaabot sa 360,000 piso ang taunang kita. Hindi naman ganoon. Mahigit 8 milyong piso lang siguro. Ha 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 ha. Kahit 8 milyong piso, sapat na iyan, di ba? Nakabili na ba kayo ng bagong bahay? Hindi pa. Bilang isang ama, ayaw kong masyadong makialam. Kaya naghanda lang ako ng mahigit 18 milyong piso para makabili ng maliit na villa sa Thompson Tenpin. Ha 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 ha. Thompson Tenpin, yan ba? Oo. Sayang nga lang, wala kaming anak na babae. Pero, may pamangkin ako sa pinsan. Ayoko ng pamangkin sa pinsan. Mayroong tamang-tama dito, di ba? Si Kota. Tingnan mo. Ang Canon namin. Ano sa tingin mo? Canon. Hindi mo na talaga napigilan at peking may bahay. Walang tatalo sa mayamang manuga. Canon, mabait na bata tong si Canon, di ba? Kami na ang bata pa lang kami. Nakikita na namin siya. Mas mabuti pa nga siya kaysa sa naglilinis na yon. Talaga. Oo nga. Kahit gaano pa siya kagaling, ano nang silbi niya? Si Canon, mayroon naman siyang kasintahan, di ba? Take Uchi, you. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Si Canon ko, wala pa talagang kasintahan. Si Canon, wala siyang kasintahan. Nagkamali pala ako. Iba na pala ang naaalala. Si Canon, marami yan pwedeng asawahin. Kahit sino pang asawa. Ano? Asawa? Nanay, anong pinag-uusapan? Canon, nag-asawa ka na ba? Ha, ako, nag-asawa, ako. Nako, bakit nandito pa ang molditang matandang yan? MS, Canon. Opo. Siya ang asawa ni Canon, tama? Nga pala, kilala rin ng anak mo yan. Siya ang chairman ng Sakamoto Group. Siya, chairman. Ha, ang asawa pala ni Canon ay si Chairman Sakamoto. Met Canon, dinala mo na rin kami minsan. Sa lugar na pagmamay-ari ni Chairman Sakamoto. Yung dance park. MS, Canon. Totoo ba yan? Ikaw ba talaga ang may bahay ng presidente? Ako. You, molditang babae ka talaga. Bakit mo sinasabi ang mga ganyan? MS,
Canon, bakit ka tahimik? MS, Canon, talaga raw siyang may bahay ng presidente. Siya pala ang may bahay ng presidente. Kung gayon, bakit hindi mo aminin? Anong sinasabi mo? Ako ang may bahay ng presidente. Hindi maaari. May bahay ng presidente? Talaga siyang may bahay ng presidente. Tawagan ko yung anak kong walang kwenta. Kailangan kong tawagan. Sabihin mong bilis-bilis siyang pumunta sa kumpanya para makilala ang may bahay ng presidente. Ano raw? Bilisan mo, sa restaurant kung saan kumakain ng tatay ko. Magkita tayo mamaya, ha? Canon, si Rhea Taro namin at si Chairman Sakamoto ay may meeting lang dito malapit. Sabi nila, paparating na sila kagad. Ha? Paparating na sila? Oo, tama. Mamaya, ha? Sa harap ni Chairman Sakamoto para sa Rhea Taro namin. Pakisabi naman ng magagandang salita para sa kanya, ha? Naku po. Bakit naman paparating si Chairman Sakamoto? Kung darating siya, mabubunyag ang kasinungalingan ko. Kasalanan mo lahat ito. Anong pinagsasabi mo? Kuta. Hindi na kailangan. Natawagan si Chairman Sakamoto, di ba? Abala daw siya. Bakit mo siya tatawagan? Canon. Canon, hindi ba may kailangan ka pang gawin? Kung ganon, bakit hindi ka muna umalis? Huwag kang mag-abala, may importanteng bagay. Oo, may kailangan pa akong gawin sa pabrika. Canon, paparating na si Chairman Sakamoto. Bakit ka aalis? Saka, ikaw ang asawa ng presidente. Hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. Tama, di ba? Totoo yan. Ang handaan ngayon, ililibre kayo ng tito ninyo. Para sa asawa ng presidente namin, kailangan niyang magsaya ng husto. Hay ato, bilisan mo, paupuin mo si Canon. Sige na, ha ha ha. Siguro, si Rhea Taro namin at si Chairman Sakamoto ay nakarating na. Haha, nandito ang asawa ng presidente. Sino ang nagsabing asawa siya ng presidente? Ikaw na ang nagsabi kanina, sino ang asawa ng presidente? Siyempre, ang Canon natin yan. Asawa ng presidente. Chairman Sakamoto, di ba? Nagkaroon siya ng biglaang lakad, kaya hindi siya makapunta pansamantala. Ito ay galing sa kanya, isang espesyal na champagne para sa'yo, at cake din. Chairman Sakamoto, ang romantiko mo. Oo nga, talagang romantiko. Totoo nga. Kahit 60 taong gulang na, gumagawa ng paraan tulad ng mga bata. Ano? 60 taong gulang. Hindi ba siya kasing edad ni Katona? Hindi mo alam. Si Koton nga, nagsabi ba ako ng hindi dapat? Hindi naman. Masyadong nakakagulat ito. Haha. 60 taong gulang. Ano naman ang 60 taong gulang? Lalaking nasa hustong gulang na siya. May dating naman siya. Pero, hindi ba't medyo matanda na siya? Pwede na siyang maging tatay. Totoo nga. Canon. Bakit ka naman nakikipagrelasyon sa lalaking mahigit 60 taong gulang? Hindi ka naman kirida niya, di ba? Kayo talaga. Ano ba yung 2060 taong gulang, 60 taong gulang? Hindi ba kayo nagkakamali? Hindi ito si Chairman Sakamoto. Galing ito kay Mr. Sakamoto. Dalawang Mr. Sakamoto. Ha? Oo nga. Sabi ng anak ko, ngayon ang Sakamoto Group. Si Mr. Sakamoto ang namamahala sa lahat. Nagretiro na daw si Chairman Sakamoto. Nagretiro na. Kaya pala may oras siya para sa pag-ibig. Pero kahit na, hindi mo na kailangang maging pangalawang asawa. Sino ang nagsabing pangalawang asawa? Ako, si Fujiwara Canon, ay asawa ni Mr. Sakamoto. Mr. Sakamoto. Ano ang sinabi mo? Hindi mo marinig. Ang sinabi ko ay, ako ang asawa ni Mr. Sakamoto. Impossible. Ang batang si Kauta Sakamoto. Bakit pumili ng babaeng ganyan kaswal? Oh my. Totoo nga, ang anak ko, si Canon, ay asawa ni Mr. Sakamoto. Oh my. Ang cake na ito, ang manugang ko, ay nagpahatid pa talaga para humingi ng paumanhin kay Canon. Inay, huwag mong sabihing paumanhin. Ito ay binili niya para pasayahin ako. Ha? Oo nga. Oh my. Canon, dapat sana'y sinabi mo na mas maaga. Tita, muntik na. Maling-mali ko na kayo. Oh my. Wala kang pakialam doon. May nagsabi lang basta. Oh my. Tara na. Kainin natin ang cake. Oo nga. Tulad natin ng mga lola. Tikman natin kahit kaunti ang tamis ng kabataan. Ha ha ha. Teka muna. Ang cake na ito, talaga bang para sa kanya? Ang cake na ito, hindi ba para kay Init Fujiwara Canon? Naklagay lang dito, na para sa asawa ng presidente. Asawa ng presidente? Tama. Ito ay talagang cake ni Fujiwara natin.
Ikaw na ang magsabi. Ang cake na ito, talaga bang para sa kanya? Iyan. Ikaw na nagpupunas lang ng mesa. Ano ang ginagawa mo rito? Ito, alam mo, ay cake ng asawa ng presidente namin. Narinig mo, di ba, Miss Dai Banhua? Ito ay cake ng asawa ng presidente. Hindi ba ang asawa ng presidente ay si Canon? Ikaw ba yun? Ha ha ha. Basta, nakapagtiis na ako ng ganito. Bukod pa riyan, hindi ko rin alam kung may tunay nga bang relasyon. Sina siya at si Kauta. Hindi ko pa rin pwedeng sabihin ang tunay kong pagkat... Bakit ka tahimik, Yusan? Pinaghihinalaan mong hindi akin. Ang cake na yan, ano ba talaga ang iniisip mo? Ano ang iniisip ko? Ang Miss Dai Banhua natin na ito, marahil sa buong buhay niya, ay hindi pa nakakatikim ng ganito kagandang cake, di ba? Huwag mong sabihin yan, hindi lang magandang cake. Nakakain ba siya ng cake kahit minsan? Hoy, kalma ka lang. Kaya mo bang bayaran yan? Mas dapat kang mag-alala. Kainin mo. Ang cake na ito ay Häagen-Dazs. Ano naman ang Häagen-Dazs? Häagen-Dazs yan. Kuta, ano bang sinasabi mo? Hindi mo naiintindihan. Ang cake na yan ay nasa 7 numero man lang. 7 numero. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. 1,000,000 yan. 1,000,000. 1,000,000 yen. Bakit ganoon kamahal yan? Kung ganoon, baka mas mabuti pang huwag na lang hiwain. Kanon. Baka naman sayang kung ipapakain mo. Sa lahat. Bakit naman ako magsisisi? Kung gugustuhin kong kumain ng ganitong cake, makakakain ako kahit kailan. Inaakala mo ba nakapareho mo ang ibang tao? Ikaw na walang muwang na probinsyana. Huwag mo na lang pansinin ang taong yan. Hayaan mo na ang probinsya ng yan. Dali, hiwain na natin itong cake at ipamahagi sa lahat. Ay, oo. Kung wala si Hanen, ako, si Kuta, ay hinding-hindi makakakain ng ganito. Kamahal na bagay sa buong buhay ko. Sige, ibabahagi ko na sa lahat. Sasabihin ko lang. Kung hindi siya ang asawa ng presidente, ikaw mismo ang magbabayad para sa cake na ito. Ha, iyan ay, kung ganoon, kakumpirmahin ko na lang kay Chairman Sakamoto. Anong kukumpirmahin? Ako na ang maghahiwa ng cake na ito. Hindi pwedeng si Hanen ang maghiwa. Teka, bitawan mo ako. Ano ang sinabi ng matandang babaeng yan kay Hanen? Baka naman, si Hanen, dahil siya ang asawa ng presidente. May problema ba talaga? Sinasabi mo bang may problema ako? Canon, talagang bawal mo itong gupitin. Mababang karote tayo. Hindi natin mababayaran yan. Bitawan mo ako. Anong ginagawa ninyo? Hindi kaya. Huwag mong sabihin. Itong si Canon at itong mas matandang babae, medyo magkamukha sila, di ba? Magkamukha. Anong ibig mong sabihin? Magkamukha. Umalis na kayo agad. Ikaw, umalis na. Canon, isang bagay na tulad nito, bakit ikaw ang kailangan gumawa nito? Nakakapagod yan. Tingnan mo si Aunt Yu, sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng 1,000,000 yen. Kung magiging kaunti kang mabait, hindi mo ba siya papagsubukan din ang pakiramdam na mayaman? Aunt Yu, ikaw ang gumupit. Ako. Bakit hahayaan ninyong siya ang gumupit? Hindi ba sobrang marumi ang mga kamay niya? Tama yan, hinawakan niya ang mga bulok na itlog gamit ang mga kamay na iyon. May amoy tae ng manok ang mga iyon. Nako, kadiri. Tama ka, pati mga kamay ko rin. Talagang kadiri. Hindi lang bulok na itlog ang nahawak. Nalisnisan ko rin ang inidoro. Kahit paglilinis ng banyo ginawa ko. Kaya naman, ang cake na ito, mas mabuti kung ikaw ang gumupit. Dahil naawa ako sa iyo, huwag mong balikan ng ganyan ang ginawa ko. Heto, hawakan mo. Ito ay isang cake na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 yen. Maaari mo itong ipagmalaki habang buhay mo. Oo nga, gupitin mo na agad. Kukunan kita ng video. I-record mo. Mamaya, kapag nagyayabang siya, ipakita mo sa kanila. Hahaha. Tama. Nasa magandang panaginip ka, di ba? Pagkain ng cake ko, at hayaan pa akong direktang gumupit. Walang ganyang kaginhawahang kwento. Hindi ako ang gugupit. Hindi gugupit. Naiintindihan ko. Ang dahilan sa hindi paggupit ng cake, hindi ba dahil hindi mo alam kung paano ito gupitin? Tama nga. Tuturuan ka namin. Halika na. Huwag kang mag-alala, The Banhua. Nakuha namin ng maayos ang iyo pinakamagandang sandali sa buhay. Kinuhaan namin ng video. Gusto kong i-post ito sa social media. Sige, kainin na natin ang cake. Halika na. Bilis. Well, kahit na. Dahil ikaw naman ang gumupit ng cake.
Chairman Sakamoto, tingnan nyo, sa panahon ngayon, paano may tao pa na hindi pa nakagupit ng cake? Mayroon pa bang mga probinsya nung ganito? Ano ang ginagawa nila? Gumugupit sila ng cake. Tingnan mo, ang may bahay ng presidente, hindi ba't mukhang masaya siya? Masaya? Ito ba ang tinatawag mong saya? Maghanda ng sasakyan, pupunta na tayo ngayon. Talagang pasensya na, Ginang Takeuchi. Naubusan kami ng cake. Ayos lang, kanon. Tutal, hindi naman makakain ng baboy bundok ang pinong darak. Hindi na kailangang sayangin ng cake. Ha ha ha. Ang taong iyon, gusto niya raw ang mga mabahong bulok na itlog. Ha ha ha. Hoy, Jingchen. Inay, binubuli ka ba ng kung sino? Pupunta ako agad. Wala lang. Nga pala. Tungkol sa cake na iyon, hindi ako kumain kahit isang kagat. Huwag mo pa itong bayaran. Napakasarap na cake. Sayang naman at lahat ay naging pagkain ng aso. Ang cake na ito, mukhang halos naubos na. Guys, tingnan ninyo, umorder tayo ng ibang pagkain. Oo, tama. Waiter, paki-order po. Nako, Xiao, talagang kahanga-hanga ka. Ang ganda mo at Fluent pa sa wikang banyaga. Ha ha ha, parang dayuhan ka na nga. Ha 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 ha. Waiter lang naman yan, hindi ba? 10,000 piso bawat gramo. 10,000 bawat gramo, sabi. 2,000 piso bawat piraso. Boston Lobster, 2,000 piso bawat piraso, sabi niya. Bakit lahat ito ang mahal? Anong nangyari, Shaoli? Kung gayon, ako na lang ang o-order. Hindi naman malaking bagay yan. Tingnan mo, tingnan mo. Sige na. 1, 2, 3. Hindi ito. Ito. Ha 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 ha. Kung gayon, tayo na lang. Ang o-order, fried rice. Oy, Gu Jingchen, ang pinuntahan natin ngayon ay isang mamahaling restaurant. Napakamahal dito. Fried rice lang ang o-orderin mo. Ito, ayos lang ba ito? Tama nga. Nandito rin ang asawa ng chairman. Kanon, paano? Ikaw na kaya ang umorder para sa lahat? Hindi naman kami mapili. Asawa ng chairman. Ha ha ha, kanon. Ang pagpili sa menu ay madali lang naman. Oo, kanon, sige na. Ha 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 ha, kahit ano na lang ang i-order mo. Bakit? Ang mga putahe sa menu na ito, na magugustuhan ng asawa ng presidente, ay wala. Palagi ko kasing kinakain ang mga pagkain ito, at pagod na ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat orderin. Sige na nga, Madam President's wife, maaari mo bang umorder ng masarap para sa amin? Tama, kanon. Lahat ay ipauubayan na namin sa iyo. Oo nga. Tama, ngayong araw, ang asawa ng presidente ang manlilibre sa atin. Manlilibre, hindi rin kami pipili ng espesyal. Hey, hindi kami pipili, di ba? Ha ha ha, bakit si kanon namin ang mauuwing manlilibre? Hindi kaya, Madam President's wife, nagtitipid ka sa panlilibre sa amin kung masyadong mahal ang mga pagkain. Suggestion ko lang, paano kung kainin nyo ang mga itlog na dala ko? Libre yan. Paano ko naman pagtitipidan? Ang gastos para sa lahat ngayon, ako ang magbabayad. Kanon. Dahil sinabi na ng asawa ng presidente, sige na nga, tatanggapin na namin. Sige nga. BBB hipon, ha ha ha. Bigyan mo ako ng 10 kilo, malalaking lobster mula sa Boston, ha ha ha. Ako rin, A5 Kobe beef short ribs, pakiusap, at isa pa, scrambled eggs na may white truffle. Shark fin soup na may goji berries, 1 tasa bawat isa, okay. Ang galing mong umorder, ha ha ha. Ano ang tinatawanan mo? Siguro siya yan. Hindi ba niya masyadong naiintindihan ang mga pangalan ng putahe na ito? Hoy, ano ang orderin mo? Para sa kanya, baka sapat na ang isang plato ng atsara, di ba? Babagay iyan sa mga itlog na yan. Ha ha ha. Maganda yan. Kung gayon, ako, 1 plato ng assorted pickles, pakiusap. Hindi mo kailangang ilagay sa mesa. Diretso mo na lang, ilagay sa harap ni Yu. Tama, kami naman kasi, hindi naman kakain yan. May ilang tao kasi, ipinanganak na talaga silang malas. Hindi sila makakatikim ng ganitong handa. Masarap ba yang atsara? Hindi pa ba kayo nakakain ng atsara? Hindi. Ako kasi, hindi pa nakakain sa ganito ka, mamahaling restaurant. Ng atsara, naisip ko lang, may dala kang plastic bag, sobra na yung in-order natin, hindi naman namin mauubos. Sayang naman, di ba? Kanon, ha ha ha. Huwag kang mag-alala, mga bagay tulad ng paglilinis ng basura. Siguradong magaling si Yu dyan. Ha ha ha, tama,
Tama, ito yung sumusunod lang sa sinasabi ng asawa, di ba? Ha ha ha. MSU. Kayong mag-asawa, anong klaseng ulam ang gusto ninyo karaniwan? Maghahanda ako ng marami sa susunod. Huwag na lang, kumain din naman kayo paminsan-minsan ng masarap. Mag-enjoy kayo ng husto ngayon. Kami naman kasi, sa mabuting hangarin, iniisip namin kayo kaya sinasabi namin yan. Anong ibig mong sabihin sa ganyan mong tono? Tama. Kung gusto kong kumain, siguradong dadalhin ako ng kanon ko dito, anumang oras. Anumang oras, sabihin mo yan pagkatapos maayos na mabayaran ang halaga ng lamisang ito. Ikaw, may galit ka ba sa mga mayaman? Siya, alam mo, hindi lang niya gusto na nagiging maayos si Hanan. Sinadya pa nga niyang sabihin kay Hanan na hindi siya makapagbayad ng bill. Huwag kang mag-alala, yang maliit mong order ng atsara, babayaran yan ni Hanan. Kasama mo, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bill. Hindi kailangan, ang presyo ng isang platong atsara, kaya ko rin naman bayaran. Waiter, ang bill. Sandali po, titingnan ko lang ang bill. Gabing-gabi na rin at naiintindihan na hindi niyo ako gustong makasama. Kaya tapusin na natin ito ngayon. Ako na ang magbabayad para sa atsara. Halika na, bilisan mo, minamadali na tayo ng lola mo. Bobo, kumuha ka ng upuan. Lolo, Lolo. Ana, Lolo, ano po ang ginagawa nyo? reunion ng lola mo, matatapos na rin, sabay na nating sunduin siya. Pero kami, paano namin sisanduan si Lola, gamit ang tricycle? Huwag mong intindihin ang batang ito. Hahaha, tara na. Sakay. Ay, umupo ka ng maayos. Ay, komportable ba ang upo mo? Tara na. Aalis na. Magandang araw po, Ginang. Ang kabuuan po ay 2.4 milyong yen. 2.4 milyong yen. 2.4 milyong yen. Mama, ha? Hindi ako nagkamali sa pandinig ko, di ba? Mukhang hindi ka nagkamali. Naku po. Talagang napakasama ng aming loob. Ha? Kanan-san. Ngayon kasi, nakakaabala kami sa inyo. Dahil kay Katona, napalaki ninyo ang isang napakagandang anak. Talagang kahanga-hanga kayo. Talagang kahanga-hanga kayo. Oo, tama. Katona-san, salamat. Kanon-san, salamat. Maraming salamat. Salamat po. Wala po iyon. Siyempre naman. Mama, ano ang gagawin natin? Wala tayong ganyang kalaking pera. Paumanhin po, ang bayarin po ba ay sa inyo na? Pero, babayaran ko lang ang para sa atsara. Ito ay 2,000 yen. Sandali lang po. Ang natitirang mga pagkain ay magiging 2,398,000 yen. Pakita po ang detalye ng bill. Kiki na nagkakahalaga ng 1,800,000 piso. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang kiki na ito, hindi ba binili ni Chairman Sakamoto? Bakit hindi pa ito bayad? Hindi ito ang aking responsibilidad. Sino ang nagsabing hindi mo responsibilidad? Sa tingin ko, kinukuha mo ang pera mula sa magkabilang panig, hindi ba? Hindi siya gagawa ng ganyan. Wala kang naiintindihan. Tawagin ninyo ang inyong manager. Dalhin ninyo sila dito. Itay, Sisi, bakit kayo narito? Sabi ni Lolo, sasanduan niya si Lola. Jinchen, nandito ka rin pala. Dahil narito na ang buong pamilya, kumain muna tayo bago umuwi. Ah, Itay, anong kainan yan? Binubuli si inay sa loob. Ano? Huwag kang magbiro, bantayan mo ang sasakyan. Naiintindihan. Si Chairman Sakamoto hindi pa nagbabayad na hindi pa nababayaran ang cake. Iyon pala ang nangyari. Sabi ni Chairman Sakamoto, ipa-charge na lang daw sa asawa ng presidente. Kung ganoon, pwede rin ba ako magbayad na para sa atsara at umuwi na muna? Uwi na ako. Oo, sige. Saan ka pupunta? Ito ay may halagang 1.8 milyong yen na cake. Ikaw mismo ang humugis nito. Tama, ang bayarin para sa cake na ito ay sa... Itong cake, hinawakan ninyo ang kamay ko at pinilit ninyo akong hugisin ito. Ano naman ngayon? Hindi mo ba pwedeng igiit na ikaw ang humugis? May video pa nga bilang ebidensya. Tama, totoo na ako ang humugis ng cake. Pero hindi ko ito nakain kahit isang subo. Hindi ko nga nak-cake. Anong gagawin ninyo? Teikuchi-san, sabihin mo nga, nagalit ka dahil hindi ka nakakain ng cake, di ba? Ang sarap nito, talagang kailangan pakainin natin ang yun namin. Naintindihan, para sa Queen Bee nami, pakiayos. Kayo, Ay, Yu-san, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Gusto ko lang kumain ka ng cake. hindi ako kakain. Manager, kung kinain niya ang cake ng asawa ng boss, ang ibig sabihin ba ay ipapasa sa kanya ang gastos? Hindi ba? Tama, tama. Sabi ko ayaw kong kumain, di ba?
Take Uchiyu, matagal na kitang hindi gusto. Isang mapagkunwari, nagmamalinis, at nakakainis na tulad mo. Ano kung top ka sa klase? Kahit ngayon, sa huli, lumuhad ka rin sa harapan ko, hindi ba? Takagi ko to, kung ayaw mong lumaki pa ang gulo, mas mabuti na itigil mo na. Ha ha ha. Sino ka ba sa tingin mo? Binabantaan mo ba ako? Pigilan niyo siya, kumain ka. Bitawan niyo ako. Kumain ka, kumain ka. Kakain ka ba o hindi? Kumain ka. Tigilan mo, huwag mong kainin. Tigilan mo, pakawalan mo siya agad, pakawalan mo. Hayop kang matandang hakluban, malakas ka pala. Okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Si Take Uchiyu ba ang anak? Hoy, ikaw ang kinakausap ng matandang hakluban na yan. Ikaw ba ang nanay ni Take Uchiyu? Tinutulungan mo siya ng paulit-ulit. Paano ako? Ako nga, ano? Matandang hakluban, umalis ka na lang. Teka muna. Parang, itong ate, kay Ketona, medyo kamukha niya. Kapag tiningnan mo maigi, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi ko nga siya kilala. Kakampihan mo ba si Take Uchiyu? Kung ganoon, ikaw na ang kumain ng cake kapalit niya. Takagi ko to, siya ang iyo. Ano? Hindi naman sa. Hindi ako makakakilala ng tulad ninyo. Taga-ibabang antas. Sige na. Kakainin ko na. Hindi ba tayo masyadong masama kay Lola para dito? Siya ang unang nakialam. Sa pilitan siyang nakialam, nakaligtas tayo ng bahagya na malaman ang pagkatao natin, sarili niyang gawayan. Tama ka dyan. Kumain ka ng dahan-dahan, marami pa yan. Sapat na iyan. Gumising ka. Takagi ko to, ginawa mo iyan sa kanya. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Hindi ka kumain ng cake, di ba? Ikaw ang nag-aksaya ng pagkain. Bakit ako pa ang dapat parusahan ng langit? CJ, hindi ako natatakot sa parusa ng langit. Sabi ko hindi ako takot sa parusa ng langit. Sumpaang hindi mo siya kilala sa harap ng langit. Paano namin siya makikilala? Ha, kung siyo ang nagsabi niyan, ibig sabihin may alam siya? Hindi kaya sina Ketona at Kanon. Nagtatago sila ng sikreto sa atin. Naubos ko na ang cake na ito. Tara na. Sandali, Umalis na kayo. Bilisan mo, matandang impakta. Takagi ko to, bakit ka nagmamadali para ipagmadali siyang umalis? Natatakot ka ba sa sasabihin ko? Ang matandang ito, ang tunay na pagkatao niya. Itong matandang babae, siya pala ang kay Takagi ko to. Hindi ko siya kilala. Dahil sa labis mong pagpapakasama sa kanila, ang kanilang mayabang na ugali ay lumalaki. Sa huli, makakasama ka sa kanya. Lahat ng ito ay gawa nila sa sarili. Ano ang binubulong-bulong mo? Umalis ka na. Take Uchiyu, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Wala akong gustong pag-usapan sa mga taong tulad mo. Ang Bill, pakiusap. Bakit hindi ko siya makita? Kahit sa napakaliit na lugar na ito. Lolo, kakaiba ang taong iyon. Sakay Ayano. Nasaan si inay? Ginang, siya ay, Ginoong Sakamoto, talagang humihingi ako ng paumanhit. Huwag kang magsayang ng salita, nasaan ang asawa ko? Siya ay, nasa Lanhao Hall. Tara na. Tapos na. Talagang tapos na sa pagkakataong ito. Ang kabuuan ay 1,800,200 yen. Kung hindi mababayaran ngayong araw, hindi kayo makakauwi. Managinip ka na lang. Sige nga, lahat kayo, manood kayo ng mabuti. Ang ating marangal na si Take Uchiyu, talaga namang sa aming reunion. Nagmamatigas siya. Nakakahiya talaga. Kahit walang pera, bakit pa siya pumunta para kumain? Totoo nga, magpo-post din ako sa SNS. Isusulat ko ito sa klase namin noong 1989, 28th class. Ang dating reyna ng klase, walang hiya. Kumain ng hindi nagbabayad, sabi nila. Ha ha ha. Ipapakita ko rin sa iba pa naming classmates, ang pangit na ugali ng dating reyna. Ha ha ha. Ang cake, kayo, pumigil sa kamay ko at pinaputol nyo, diba? Tapos, husgahan nyo akong kumain ng walang bayad. Kahit ilang taon na ang lumipas, kayo pa rin makakapal ang mukha. Gusto mong sabihin na ikaw lang ang mabuti? Tingnan mo ang suot mo, para kang matandang inahin. Ang dumating sa reunion na ganyan ang ayos mo. Isipin mo nga, mag-isa, bagay ba sa iyo yan? Ha ha ha.
Mayroon akong video bilang ebidensya. Siguradong ikaw ang pumutol ng cake na ito. Kung hindi ka bibili, ipopost namin iyon sa internet. Babayaran ko lang ang kinain ko. Ang natitira, kung sino man ang hindi magbayad, walang makakauwi. Nanggigipit ka pa rin ba? Matandang mukhang dilaw. Kailangan mo talagang maparusahan. Bibigyan kita ng aral para maintindihan mo. Ang antas namin dito, hindi basta-basta mapipikon. Habarin ang damit niya, at itapon palabas bilang babala. Tama, tanggalin lahat ng damit at paalisin sa hotel. Takagi ko ton, sobra ka na. Kami, mga taga-mataas na lipunan, isang tulad mo, na nang-aapi ng asong gala sa probinsya. Sa tingin mo kailangan pa ng dahilan. Kung may reklamo ka, sisihin mo ang marumi mong pinagmulan. Kahit kapag kinakausap mo kami, hindi ka marunong gumalang, kaya napag-alitan ka namin. Ako na ang maghahubad sa iyo. Sa mga ganitong bagay, ako ang pinakamagaling. Mga basura kayo, puno ng paghusga. Kapag nalaman niyo na ang katotohanan, kung ano ang gagawin niyo, nakakaaliw. Habarin mo. Hoy, Terena, maging mahinahon ka. Sabi ng maging mahinahon ka. Huwag. Kayong mga bata, talaga. Parang kinain nyo ang puso ng oso at abdo ng leopardo. Bitawan nyo siya agad. Yui, ayos ka lang ba? Itong matanda, sa wakas dumating na. Naghahanap kasi ako ng tricycle, di ba? Tricycle. Aha. Siya ba ang asawa ni Taikuchi, ang janitor na iyon? Kaya, ikaw ba ang anak ng security guard? Ikaw. Walang galang. Anong klaseng tao? Isang security guard na tulad mo ang nang-ahas manakit sa akin. Hindi security guard ang tatay ko. Kung bubulihin mo ang lola ko, sasabihin ko sa tatay ko, na palayasin kayo sa Cloud City. Ang tatay mo, sa ganyang suot, kung hindi security guard, ano siya? Bata, hindi ko lang bubulihin ang lola mo, kundi pati na rin. Pati si Canon. Manggahas kang saktan ako. Ikaw ang sasaktan. Hindi ka ba tinuruan ni Koton Takagi? Ako ang magtuturo sa iyo, isang walang galang na tao. Nanay. Tama na, tama na. Ikaw, umaasa sa asawa mong besurero. Gumagawa ng ganyan. Ako. Nanay. Taikuchi Yu. Sinaktan mo ako, hindi ba? Hindi lang ang anak mo ang sinaktan ko. Sasaktan din kita. Ang saktong ito ay parusa sa pagkakalat mo ng chismis at paggawa ng gulo. Ang saktong ito ay parusa sa kakulangan ng pagpapalaki sa iyong anak. Ang dalawang suntok na ito, alam mo ba kung para saan? Ang dalawang suntok na ito ay para sa ina upang tubusin ang kasalanan ng kanyang anak. Takagi ko to, alam ko, noong araw, noong nanalo ako ng unang pwesto sa klase, ang premyo. Ikaw ang sumira sa fountain pen na iyon, hindi ba? Pero, ang sulat pag-ibig na sinulat mo, hindi ako ang nagbigay niyan kay Teacher Wang. Sa loob ng maraming taon, mali ang kinamumuhian mo. Tara na. Inuutusan kita. Huminto ka. Wow, Papa, inuutusan niya si Lola. SHH. Ano ang masama sa pag-uutos ko? Ako ang asawa ng chairman ng Sakamoto Group. Sinaktan mo ako at tatakas ka na lang. Asawa ng chairman? Papa, pinagtaksilan mo ba si Mama? Huwag kang magsabi ng ganyan. Hindi ko alam. Tungkol sa pangit na babaeng ito. Sino ang nagsabing pangit ako? Sandali lang. Baka ang ibig mong sabihin ay na ikaw si Mr. Sakamoto. Oo. Ha. Ikaw, may karapatan ka ba niyan? Kayong tatlo, kahit pagsamahin lahat mula ulo hanggang paa, mayroon ka bang 100 yen? Paano mo nagagaya-gaya yan, Mr. Sakamoto? Ha. Lolo, kasalanan mo lahat to, dahil pinilit mo akong magbihis. Walang tao dito. Nagkamali na naman ako. Sandali lang, sinabi ni Mama na maging mahinahon ako dahil maayos na, magbihis na tayo muna. Hindi yan, sinasabi mo bang sundin ko si Lola? Natatakot akong magdulot ng problema. Tama na. Dito, wala akong oras panoorin ang palabas ng pagiging mahirap ng pamilya nyo. Totoo yan, kami ay mga ordinaryong tao. Kung gayon, ginang presidente, pakibayad. Ikaw, Ano nang ibig mong sabihin? Ayaw mong magbayad, ginang presidente? O sa halip, wala kang pera para magbayad? imposible yan. Kung gayon, subukan mong gamitin ang card. Mukhang hindi maginhawa para kay ginang presidente. Kung gayon, kami namang mga ordinaryong tao. Magbabayad na lang kami. Tetsuya, ikaw na ang magbayad. Sandali lang, Lola, pambayad ko to mula sa baon ko. Napakawalang galang. Maliit na bata. Huwag kang gumawa ng eksena sa paglabas ng mga laruan mo sa bahay-bahayan. Hindi ito laruan. Ito ay isang VIP card para lamang sa batang ginang ng pamilya ni Chairman Sakamoto. Hindi ba pwedeng gamitin ang card na yan? Huwag na nating aksayahin ang oras ng lahat dito. Lolo. Lola. Tatay. Paumanhin, Sakamoto. Bilisan mo, iskan mo na. Sinabi ko na nga sa'yo na larwang card lang yan.
Paano mo yan Ice-Can? Wala ka talagang alam, ano? Ito ang natatanging, sukdulang black card ng pamilya Sakamoto. Sukdulang black card, sabi mo. Imposible yan, nagkamali ka lang siguro ng tingin. Hindi ba ito ay isang simple, ordinaryong itim na card lang? Sandali lang. HMHM. Hindi na ito may tatago pa, HMPH. Bilihin mo lang ang akin. Ang iba pa ay babayaran ng asawa ng si... Lorwang card lang yan, di ba? Hindi nga yata, kayang bayaran kahit ang pambili ng atsara. Matagumpay ang pagbabayad, 1,802,000 piso. Ano? Hindi ba sabi ko sa'yo, na pambili lang ng akin? Opo, paumanhin, Madam Presidente. Ang bayad sa cake rin ay naisama ko na sa kalkulasyon. Hindi pwede. Sila ang magbabayad para sa cake. Ha, sige po. Imposible yan. Siguradong sira ang makina. Hindi niya kayang bayaran ng cake. Siguradong may sira ang makina. Tama nga. Siya na isang cleaner. Paano siya makakabayad? Huwag kang kung ano-anong sinasabi. Ang kabuuan, 2,398,000 yen. Bayaran mo kagad. Kung hindi, walang makakalabas. Ang mahal naman ito. Hindi namin kaya. Kapag kumakaya, kung kaya mo bang bayaran, hindi mo ba naisip, huli na para magsisi ngayon? Bakit si Yu? Ganito kayaman, madali niyang nabayaran. Baka nagkamali tayo ng akala, siya ba talaga ang tunay na miyembro ng pamilyang Sakamoto? Sabi ko sa inyo, na mali ang makina na to. Hindi ba kayo nakikinig? Kung mali man ang makina, malalaman mo kung babayaran. Binibini, magbabayad ka ba gamit ang card o cash? Ako ang asawa ng presidente. Paki-charge na lang direkta sa account ni Chairman Sakamoto. Oo nga pala. Pakaigo sa account ng manugang ko. Manugang, oo. Hoy! Ang inang anak na ito na kumain ng hindi nagbabayad. Dakpin niyo sila. Ako ang asawa ng presidente. Ipapa-terminate kita kay Chairman Sakamoto. Oo nga, ipapa-terminate ka namin kay Chairman Sakamoto. Ana, uwi na tayo. Kayo. Nakakainsulto namang asawa ng presidente. 2,398,000 yen. Kung kulang kahit 1 yen, diretso ka na sa kulungan. Dalhin sila. Hindi asawa ng presidente si Canon. Siyempre hindi. Ang matandang babae kanina. Ang tunay na asawa ng presidente. You. Manager. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera na ito. Pakiusap ko sa'yo. Sa harap ni Chairman Sakamoto. Magpakiusap ka para sa akin. Ang anak ko ay nagtatrabaho pa rin sa Sakamoto Group. Talagang kasalanan ko. Ako ay nabulag ng kasakiman. Lahat ay kasalanan ko. Nagkamali ako. Pakiusap. Patawarin ninyo ako. Lahat ay dahil sa Fujiwara Canon at Takagi Kitona. Dahil sa dalawang masasamang babaeng iyon, sila ang nanggatong sa amin sa likod. Kami rin ay niloko nila. Kahit magsisi pa kayo ngayon, wala na kayong magagawa. Tara na. Inay. Ikaw, dahil sa isang kainan, nawalan ka pa ng bahay. Canon, makinig ka sa iyong ina. Mula ngayon, sa pabrika, sa Taikuchi yun na iyon, huwag na huwag kang makisalamuha, inay. Dahil sa taong iyon, nawalan tayo ng tirahan. Lahat ng mahalagang bagay sa paligid namin, ay kinuha, at iniwan pa kami sa utang. Paano ko matatanggap yan? Tingnan mo ang manager na iyon, at ang ugali niya sa kanilang pamilya. Ang tunay na pagkatao ng Taikuchi yun na iyon, ay hindi siguro ganoon ka-simple. Anong klaseng pagkatao ang meron siya? Kahit na ang card na iyon. Sigurado ako na, napulot lang nila habang naglilinis ng basura. O kaya ay ninakaw nila. Tama, talagang ninakaw iyon. Canon, ayos lang, inay, may naisip ako. Pagbalik ko sa pabrika sa Lunes, hindi ko talaga sila mapapatawa. Nagmamadali ako. Anong gagawin ko? Paano ko malalaman kung ano ang dapat gawin? Canon, nandito ka na rin sa wakas. Mukhang nabaliw na ang factory manager. Ano kaya ang iniisip niya? Si auntie yun na iyon. Ang ginawang design. Ano? Nasaan ang factory manager? Nasa business trip ang factory manager. Teka muna. Ano yung hawak mo? Tungkol sa designer contest. Mula sa bawat pabrika. Isa lang ang mapipili, ang pwesto para sa pabrika natin. Akala ko talaga ay kay Canon. Paumanhin, pero sinabi ng factory manager na akin ang pwesto. Ang kakaibang lalaki na yon, baliw na ba siya? Si Canon natin ay isang bihasang asawa ng presidente. Ikaw, na naglilinis lang ng banyo, paano ka makikipaglaban kay Canon? Kaya mo bang gumuhit ng design sketch? Kahit hindi ko kaya, walang paraan para magawa niya yan. Ako, anong klaseng tanong yan? Si Canon natin, nakikipaglaban gamit ang galing. Hindi tulad ng iba, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit nila sa factory manager para ibigay ang pwesto. Naiintindihan ko, ang taong naglilinis lang ng banyo, bakit bigla na lang naging mahalaga sa factory manager? Kaya pala,
Talagang marumi yan. Kayo, Naintindihan ko. Kaakit-akit si Yu. No, iyan ang galing ni Yu. Ang laban na ito. Talong-talong ako. Hindi yan pwede. Canon. Napak-fair niyan. Kami, hindi na namin matatanggap ang pagiging pabigla-bigla ng factory manager. Tama, ito ay usapin tungkol sa dangal ng ating pabrika. Kailangan nating tawagan ang factory manager. Ang dalawang kakaibang bagay na ito, hindi ko talaga maintindihan ang disenyo. Kung hindi ka nagpapanggap gamit ang posisyon bilang asawa ng presidente, paano? Hindi ka pwedeng maging designer. kalma lang. Takot ka bang malaman nila? Hindi ka naman talaga magaling sa design. Takot kang malaman ng factory manager, di ba? Hindi ka naman asawa ng presidente. Huwag kang kung ano-anong sinasabi. Kung gayon, hayaan mo na lang siyang suntukin ka. Ikaw. Ang pwesto sa designer contest, bakit mo ibibigay kay sa matandang iyon? Kung gagawin mo yan, ang daan-daang tao sa buong pabrika, hindi si sang-ayon, di ba? Hindi si sang-ayon? Kung hindi kayo sang-ayon, sige, lumapit kayo. Mga hanggal, iyan ang mga asawa ng mga presidente, alam nyo ba? Kung hindi para umiwas, bakit ka pa pupunta sa business trip? Hay nako. Ako, oh, ano bang sinasabi mo? Hindi ko marinig, walang signal. Factory manager, ito. Rico, ano ang sabi ng factory manager? Ang factory manager. Sinabi ng factory manager, sa taong talagang may kakayahan, dapat siyang hayaang sumali. Tungkol ba yan kay Canon natin, di ba? Mabuti na lang. Hindi kami gagawa ng tulad ng kayo. Kung hindi sila sang-ayon lahat, kung gayon, ganito na lang ang gawin natin. Maglaban tayong dalawa. Ano? Gamit ang tela na iyon. Isa-isa, magdidisenyo tayo ng isang damit. Kaninong disenyo ang mas maganda? Sino ang kakatawan sa pabrika sa kompetisyon? Bakit naman magiging paghahambing kapag ikaw ang nagdesisyon? Hindi ka ba takot na ihambing ang sarili mo sa akin? O may itinatago ka? Wala kang lakas ng loob na makipagkumpetensya. Ikaw ang may itinatago. Kung paghahambing, sige, maghambing tayo. Kaon, ipakita mo ang iyong lakas. Ang husay ng asawa ng CEO. Patunayan mo sa matandang babaeng ito na siya ay lubos na kumbinsido. Tama yan. Isang gabi lang ang itinakdang oras. Bukas, ipapahayag ko ang resulta. Isang gabi lang. Imposible yan. HMPH. Kung paghahambing, sige, maghambing tayo. Ang aming kaon ay tiyak na magiging maayos. Kaon, mayroon ba ako matutulungan sa iyo? Makakatulong din ako. Umalis ka, bobo. Ito si Kaon, di ba? Ito ang damit na dinisenyo ng matandang babae kagabi, di ba? Sige, buksan at tingnan natin. Teka, Anong problema, Yu? Takot ka bang tingnan dahil sa tingin mo ay matatalo ka? hindi pa ako natatalo kailanman. HMPH, talaga ba? Kaon, dumating ka na. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng lubusang pagkatat at ganap na pagkatat. Para masiguro ang pagiging patas, sa ngayon ay pipigilan ko munang magsabi kung aling gawa at kaninong disenyo. Sige. Ang resulta ay siguradong panalo ko naman. Wow, ang hiwa ng damit na ito ay talagang napakaganda. Ito ay avant-garde, ngunit isinasama rin nito ang tradisyon. Ang silhouette ay nagpapatingkad din ng estilo, habang pinapanatili ang kaginhawaan. Talagang kahanga-hanga, napakaganda. Ang ganitong kakaibang disenyo, sa hula ko, sigurado itong disenyo ni Canon, di ba? Ay kailan ba huling nakakita ako ng ganito kapansin-pansing gawa? Siguro, sa exhibition ng internationally famous designer, si Teacher Miwa. Bagaman, nagretiro na siya ng maraming taon, ang estilo ng damit na ito, kamukha ng kay Teacher Miwa, hindi ba? Halos kapareho, di ba? Bumoto ako para sa damit na ito, ako rin. Mayroon pang isang damit, di ba? Hindi ba ninyo gustong makita? Sayang lang tingnan, anong nakakatuwa doon? Bumoto rin ako para sa damit na ito. Ang damit na ito ni Canon, ikaw talaga ang nagdisenyo nito, di ba? Para masiguro ang pagiging patas, tingnan natin muna. Ang dalawang damit na ito, bakit sila halos magkapareho? Bakit ang iyong damit ay eksaktong kapareho ng sa akin? Pero ang damit na ito, bakit ganito ang pagkakahiwa? Ang damit ko. Bakit ganito ang pagkakahiwa? Ano ang sinabi mo? Canon,
Iyo ba ang damit na ito? Siguradong may pumuputol nito, nang sinasadya gamit ang gunting. Malinaw na ngayon, nangako tayong maglalaban ng patas. Ngunit ang panggagaya sa disenyo ko ay isang bagay. Bakit mo pa talaga sinisira ang bunga ng aking paghihirap? Ano ang pinagsasabi mo? Tinapos ko ang trabaho ko kahapon at umuwi muna. Nang umuwi ako kahapon, maayos pa ang damit. Ikaw lang ang nandoroon noong mga oras na yon, di ba? You, hindi ba ikaw ang huling lumabas ng factory kahapon? Huli akong lumabas, pero ang damit na ito. Naiintindihan ko na, you, ang panggagaya ay isang bagay. Ngunit ang pagsira sa gawa ni Canon, talagang napakalupit mo. Sa pananaw ko, nagkukulang siya sa husay. Kaya ka gumamit ng ganoong mahinang taktika sa likod namin. Talagang masama. Sa totoo lang, hindi ako nagmamalasakit. Hindi mahalaga kung manalo o matalo. Masakit lang makita na nasisira ang disenyo ko ng ganito. Anong hinahawakan mo? Gusto mo pa bang sirain ang damit? Lahat, halikayo at tingnan. Totoo, sa panlabas, kamukha ito ng sa akin. Ngunit sa mga maliliit na detalye, malayo pa ito sa akin. Ano pa ang punto ng pagtingin sa iba? Ang disenyo ko ay sinira mo na. Hindi ka pumipili ng paraan para manalo. Ang layunin mo ay natupad na. Sa ganitong sitwasyon, mayroon pa bang anumang sulit tingnan? Ang gusto kong sabihin ay, Miss Ye, nagkukulang ka lang sa husay. Ang mga kilos ni Yu Takuchi ay talagang napakalala. Hindi ako takot matalo sa ang nakakatakot ay matalo sa pagiging tao. Ang isang tulad niya ay dapat tanggalin. Tama, dapat talaga siyang tanggalin. Sige na. Hindi naman sinasadya ni Yu. Hindi mo kailangang magpanggap na mabait. Malinaw na alam mo na hindi mo ako matatalo. Kaya mo hinimok ang damit at isinisi sa akin, di ba? Yu, huwag kang magsabi ng mga walang katuturan. Bakit naman gagawin ni Canon na sirain ang sarili niyang gawa? Ang isang tunay na designer ay may respeto at paggalang sa sarili nilang gawa. Si Fujiwara Canon ay hindi designer. Isa lang siyang walang kakayahang tao na nagnanakaw lang ng gawa ng iba. Tinawag mo akong walang kakayahan. Hindi ko talaga gusto sabihin. Pero hindi ko na kaya ang paninirang puri. Sa totoo lang, ako ang nag-iisang direktang disipulo ng Design Master, si Teacher Miwa. Ikaw ang disipulo ni Teacher Miwa. Ayun ba? Kaya pala ang istilong ito ay kamukha ni Teacher Miwa. Canon, mas hinahangaan pa kita lalo. Kailan pa ako kumuha ng disipulo? Takuchi, ano ang ibinubulong mo? Yu, alam mo ba kung sino si Teacher Miwa? Siya ang matandang babae na naglilinis ng palikuran sa pabrika mo. Ito ay isang rurok na hindi mo mararating kahit kailan sa buong buhay mo. Ang mga damit na dinisenyo ni Teacher Miwa ay hindi nabibili sa kaunting pera lamang. Ang isang matandang babae na tulad mo na walang ni ilang disenteng damit ay hindi marahil alam kung ano ang ibig sabihin ng disenyo, di ba? Kung ganoon, at labis ninyong hinahangaan, si Teacher Miwa. Naaalala niyo ba ang pilosopiya ng paggawa ng brand na itinatag ni Teacher Miwa sa unang bahagi ng pagtatatag ng Miwa brand? Pagkakapantay-pantay, respeto. Huwag kang magkunwari na alam mo, pilosopiya ng brand. Teacher Miwa. Oo nga't may ganyang pilosopiya. Ngunit bakit? Alam mo ang lahat ng detalye. Huwag kang magmayabang dahil lang sa nag-research ka ng kaunti sa internet. Hindi yan uubra. May karapatan ba ang isang tulad niya na magsalita tungkol sa pagkakapantay-pantay at respeto? Ang isang tao na walang pakundangan, sinisira ang gawa ng iba sa isang kompetisyon ay hindi igagalang. Totoo, nasira ang gawa ni Kaon. Ngunit sa tingin ko, ang panalo sa pagkakataong ito ay kay Kaon. Tama nga. Si Kaon. Kaon. Iboto ko rin si 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 Kaon. Kaya naman, kung si Kaon ang huling disipulo ni Teacher Miwa. Bilang kinatawan ng factory manager, ipinapahayag ko ang asosasyong ito ay lalahok sa Cloud City. Ang kalahok sa kompetisyon ng disenyo ay si Fujiwara Kaon. Hindi ako sumasang-ayon. Anong karapatan mo para tumutol? Nagdududa ka ba? Ang aming lahat. Ang desisyon ng lahat ng empleyado. Yusan, kahit gaano karaming plano ang ginawa mo, sa huli, wala kang nakuha. Alam kong napakabigat niyan, pero hindi na ako tungkol sa pagwasak mo sa aking obra. Hahabulin, sapat na ang pagiging mapagbigay. Lahat kami ay sumusuporta kay Canon-san. Tama, sinusuportahan namin si Canon-san. Eksakto. Sinusuportahan namin si Canon-san. Canon-san, napakaganda mo talaga. Tunay kang kahanga-hanga. Ang damit na ito ay may espesyal na magandang disenyo. Bakit? Bilang ordinaryong tao, sinubukan kong patunayan ang aking sarili at nagsumikap ng husto. Pero hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ako nire-respeto? Madam Presidente, pagod ka na ba? Madam Presidente, ano ang nangyari? May nambubuli ba sa'yo? Pumasok ka na sa loob at maghihiganti ako para sa'yo. Bumalik ka na. Sa Cloud Castle Fashion Contest, ang slot ng aming
ay hindi nakuha. Tungkol ba yan dyan? Ang contest na ito ay inorganisa ng Sakamoto Group, kaya ako mismo ang medalya ay ipagkakaloob sa'yo. Tetsuya. Ako, bilang Teikuchiwi, ay gustong sumali sa contest. Ayoko isipin ng iba na dahil ako ang asawa ni Chairman Sakamoto, ang medalya ay ibinigay sa akin. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko. Kung gayon, madali lang. Magbibigay ako ng utos sa kanila, napayagan ng individual na pagsali, napayagan ng aplikasyon sa contest. Paano naman ako magdi-drawing ng design sketches? Pero kung si Yu Teikuchi, mukhang marami siyang alam, di ba? Sana matulungan niya ako. Hello. Pakita mo nga sa akin ang iyong design sketches. Ang kapal ng mukha mo, lagpas sa aking inaasahan. Alam kong ikaw ang gumagawa ng mga sketches para sa design contest. Gusto ko lang silang tingnan. Iniisip kong bigyan ka ng payo dahil sa kabaitan. Wala ka bang ibang motibo? Masama ang iniisip mo, di ba? Peking babae. Ang pagbayad ng kabutihan ng masama, Gerang, bibigyan kita ng pagkakataong makita ang akda. Ikaw lang ang hindi nagpahalaga dito. Hindi ko kailangan ang pag-aalala mo. Sinabihan ko na ang factory manager na magre-resign na ako. Ikaw, kahit magkita pa tayo sa labas mula ngayon, hindi mo na kailangang bumati sa akin. Tingnan mo lang. Gerang. Narinig ko na, sa pagkakataong ito, ang design contest na inorganisa ng Sakamoto Group. Ang premyong pera para sa mananalo ay nasa 10 milyong yen, at may pagkakataon din daw na makipag-collaborate sa Sakamoto Group. At mula sa narinig ko, ang mananalo sa pagkakataong ito ay hindi raw galing sa isang malaking kumpanya, talaga. Kanon-san. Ang damit mo, talagang napakaganda. Tamang-tama para sa seremonya ng parangal. Oo naman. Ang mananalo sa pagkakataong ito ay mula sa isang maliit na kumpanya. Ibig sabihin, iyon ay ang Kanon-san natin mula sa Raijin Clothing Factory. Tama. Ang Kanon-san natin ay asawa ng Chairman Sakamoto. Ang pagpili para sa parangal na ito ay hindi ba't para sa atin sa Raijin Clothing Factory? Tingnan mo, siya ang babae. Hindi ba si Teikuchi yan? Imposible. Si Teikuchi, wala naman siyang ganyang kaelegante. Ito ang seremonya ng parangal ng Sakamoto Group. Bukod sa mga tatanggap ng parangal, hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon. Sino ba sa tingin ni Teikuchi ang sarili niya? Walang paraan para makapunta siya rito. Hindi. Baka hindi. Si Teikuchi yan. Talaga nga, si Teikuchi Yu, ang nakakainis na babae. Dapat naglilinis ka na lang ng banyo sa pabrika. Ano ang pinunta mo rito? Kahit walang imbitasyon, paano ka nakapasok? Wala kang moralidad o kilos. Ikaw na babaeng naliligalig. Ang lakas ng loob mo. Gamitin ang pangalan ng aming Raijin Fukuso Factory at magtago rito. Una sa lahat, para makapunta ako rito, hindi kailangan ng imbitasyon. Bukod pa dyan, nag-resign na ako. Mula sa Raijin Fukuso Fact, wala na akong kinalaman. Kung gayon, ano ang pinunta mo rito? Hindi kaya. Nagbabalak kang magnakaw dito. Ha ha ha. At ang suot mo pa, mula sa kung saan, hindi mo ninakaw. Lahat, pakinggan ninyo. Ang matandang ito, kapag nagbihis, ay mukhang disente naman, di ba? Siguro kaya, ang asawang pulot basura ay nagpapahalaga sa kanya. Ha ha ha. Ang ginang na iyon, ang mga damit na suot niya, hindi kaya iyon ay gawa ni MS, Miwa. Nagawa niya bago siya magretiro. Mukhang totoo nga, ito ay tunay na napaka-elegante. Hindi iyon posible, di ba? Ang retirement work ni MS, Miwa, na mapunta sa tulad mo. Matandang babae, saan mo binili ang pirated copy? Well, karaniwan naman, ang kawalan mo ng panlasa, hindi mo kasalanan. Pero, ang pagsusuot ng pirated copy at mapahiya ay responsibilidad mo. Wala akong oras makipag-usap sa inyo ng walang kabuluhan. Ngayon, dumating ako para kunin ang aking award. Para kumuha ng award. Tulad ng Best Cleaning Staff Award. Ha ha ha. Iaanunsyo ko, sa pagkakataong ito, ang Cloud Castle Fashion Design Contest. Ang nagwagi ng gintong premyo ay ang Raijin Fukuso Factory. Mali. Nag-resign na pala siya. Ang nagwagi ng gintong premyo ay si Teikuchi Yu. Ang nagwagi ng gintong parangal ay si MS, Yu Teikuchi. Yu.
Bakit si Yu Takeuchi? Hindi ba ito isang pagkakamali? Hindi ba siya taga-pabrika namin? Paumanhin, si MS, Yu Takeuchi, ay isang individual na aplikante. Maraming salamat. Salamat sa gintong parangal. Ipagdiwang natin, si MS, Yu Takeuchi, nasa edad na 50 taong gulang na pinakamakinang sa kanyang buhay. Buong tapang na hinabol ang kanyang mga pangarap at naabot ang mga ito at naging pinakamahusay na fashion designer. Ang kanyang pilosopiya sa disenyo ay advanced at tunay na isang pioneering na gawa ng kanyang panahon. Inaakusahan ko. Si Yu Takeuchi ay nagnakaw ng aking disenyo. Ito ang tunay na orihinal na sulat. Si Yu Takeuchi ay nagnakaw ng aking gawa. Ako ay magpapatotoo. Sa pabrika, nagnakaw si Yu Takeuchi ang gawa ni Kon-aid Fujiwara upang makakuha ng eligibility na makipagkumpetensya. Sinira niya ang gawa ni Kon-aid Fujiwara. Ang kanyang mga aksyon ay malisyoso at pinalayas siya sa pabrika. Si Yu Takeuchi na iyon, mukha siyang disente sa panlabas. Pero hindi ko inakalang lihim siyang gumagawa ng ganitong mga bagay. Mukhang habitual offender ito. Nakakahiya ang pagnanakaw ng boto. Si Liu ay nagnanakaw. Nakakahiya. May hiling ako sa komite ng hurado. Pakisuyo, bawiin ninyo ang gintong parangal ni Yu Takeuchi. Pakisuyo, bawiin ninyo ang gintong parangal. Nakakahiya ang pagnanakaw. Nakakahiya ang pagnanakaw. Pakisuyo, bawiin ninyo ang gintong parangal. Ang pagtatasa na ito ay ganap na isinagawa ng Sakamoto Group bilang isang nagkakaisang pangkat at ito ang mga resulta. Kung talagang nagkaroon ng pagnanakaw ng boto, siguradong iimbestigahan namin ito ng husto. At alam mo ba? Ang nagnakaw ng tiket sa inyong Sakamoto Group, ang asawa ng presidente. Tama. Fujiwara Kanon. Pero siya ang asawa ng presidente ng Sakamoto Group. Ang dalawang idiot na ito, sa presensya ng Sakamoto Group, na sinasabi kong ako ang president's wife. Madaling, malalaman, di ba, na peke ako. Madam Presidente, saan ka pupunta? Ako. Kanina ang yabang mo, di ba? Nababawiin mo ang gold medal ko. Ikaw na matandang hakluban. Kapag dumating si Chairman Sakamoto kung paano niya para kay Kanon, mababawi ang katarungan, kawili-wili nga, pagnanakaw ng tiket, pagnanakaw, sirain ng may masamang intensyon. Bawat isa sa mga ito, sa buong industriya ng disenyo ng Cloud Castle, ay sapat na para maging kilala. Mga bobo, manahimik kayo. Kanon-san, dumating na ang iyong asawa para tumulong. Chairman Sakamoto, sa wakas dumating ka na. Ang iyong asawa, si Yu, ay grabe ang pambubugbog ng matandang mangkukulam na iyon. Tama po, Chairman Sakamoto, para kay Kanon, mangyaring ibalik ang katarungan. Kanon-san, narito. Ikaw pala ang Chairman Sakamoto. Nako, Kanon, ano bang sinasabi mo? Ipagbigay alam mo na sa iyong asawa, kay Takeuchi Yu, ang matandang babae na ito, patalsikin na niya. Ikaw, ang aking ina, tinawag mong matandang babae? Ano? Hahaha. Chairman Sakamoto, nagbibiro ka lang, di ba, na si Takeuchi Yu ang iyong ina. Ibig sabihin siya ay, ang asawa ni Chairman Sakamoto, ang ginang pangulo. Hahaha. Tama po, di ba? Si Takeuchi ay ang aking asawa. Sinumang mang-api sa kanya ay ako at isang pagsuway sa buong Sakamoto Group. Tapos na, Takeuchi. Na siya pala talaga ang ginang pangulo. Kanon, ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ka ba ang ginang pangulo? Ako. Hindi mo pa rin naiintindihan, itong babae ay nagpapanggap na ginang pangulo at ngayon, nalantad na ang kanyang tunay na pagkatao. Nakakatawa talaga. Nagpanggap, sa wakas ay naging siya na ang tunay na tao. Si Fujiwara Kanon. Lahat ay si Fujiwara Kanon. Nagsinungaling siya at nilinlang tayo. Tama, lahat ay kasalanan ni Fujiwara Kanon. Mapaglinlang, pinamali niya tayo, ginang pangulo. Tungkol sa bagay na ito, lahat tayo ay nalinlang ni Fujiwara Kanon. Kaya kami naligaw. Kayo. Fujiwara Kanon, kami sa Raijin Fuku sa Kuho, ay labis na nalinlang mo. Napakalakas ng loob mong suntukin ako, malinaw na kayo mismo, ang nagkamali ng tao. Nang makita ninyo akong pumasok sa trabaho gamit ang mamahaling sasakyan, ay basta na lang kayo nag-isip na ang ginang pangulo, di ba? At ang tunay na ginang pangulo ay pinapaglinis ninyo ng banyo. Nakalimutan ninyo. Ano? Paano ninyo nagawa ang asawa ni Sakamoto Tetsuya na maglinis ng banyo? Hindi lang paglilinis ng banyo, ang kanyang mukha ay itinulak sa mabahong sapatos. Hindi po. Chairman Sakamoto, lahat ng ito, si Fujiwara Kanon, ang nagpapagawa sa amin. Hindi.
Mali, ginawa lang namin ito dahil napilitan ka, Chairman Sakamoto. Kami po ang nagkasala, hindi na namin ito uulitin. Kunin sila. Pasensya na. Ikaw, akala mo ako ay isang hangin lang. Patawarin mo ako. Huwag kang umasa. Lady ng aking ina. Iligpit sila. Ginang Mga tao, pakinggan ninyo ako. Ang pagmamadali ng chairman ng Sakamoto Group para parusahan tayo ay dahil gusto lang niyang itago ang katotohanan na ang ginang pangulo ay nagnakaw ng aking gawa. Iyon ang katotohanan. Take Uchiyu, ninakaw mo ang aking mga disenyo. Ang mga disenyo ay nasa akin at kumpleto ang ebidensya. Tama, ang disenyo na hawak ni Fujiwara Kanon ay kapareho ng sananalo. Lahat ng hurado ay mula sa Sakamoto Group. Take Uchiyu, siya rin ay asawa ng isang miyembro ng Sakamoto Group. Sino ang makakasabi kung gumamit siya ng dayaan? Sinadya ninyong pumili sa kanya. Napakalakas ng iyong loob para manlay. Anong klaseng design contest ito? Ito ay para sa mga mayayaman, na laruan lamang. Kahit may kakayahan, hindi pa rin mananalo sa pera. Take Uchiyu, kahit na ikaw ang may bahay ng Pangulo, kung ako ay nagdurusa, ikaw din. Fujiwara Kanon, ang ninakaw mo ay ang tinanggihan kong disenyo lamang. Huwag kang magsinungaling, malinaw na akin ito. Ngayon, tiyak na, para sa mga designer na walang kapangyarihan o koneksyon, ibalik ang katarungan. Gusto kong malaman ng lahat na kayong mga mayayaman ay hindi maaaring gawin ang gusto ninyo. Sang-ayon ako. Nais mo bang malaman? Sa totoo lang, ako ang tanging disipulo ni Madam Miyu at ang kanyang direktang mag-aaral. Imposible. Siya ay isang internasyonal na nangungunang taga-disenyo, disipulo ni Miyu. Kung gayon, ang kanyang mga sinasabi ay talagang totoo. Itong asawa ng Pangulo, paano siya maihahambing kay Madam Miyu? Hindi ba? Sinabi dati ng aking guro, para sa pagdidisenyo, kailangan ng isang tapat na puso. Palagi kong sinunod ang mga turo ng aking guro, kaya naman, naniniwala ako na ang Sakamoto Group ay tiyak na tutugan ng patas, at ang lahat ng kalahok ay igagalang nila. Hindi kailanman ay papayagan nila ang ganitong pagnakaw. Tapos na. Una sa lahat, sa bandang ibaba sa kanan, ang lagda sa disenyo. Bakit hindi ninyo tingnan? Miyu. Bakit nangyari ito? Ito ba, ang orihinal na sulat ni Map kahit hindi pa tapos ang akda, ang halaga nito ay hindi matatawaran. Ikaw nga talaga si Ma'am Mew. Bakit ikaw si Mew? Ngayon ka lang ba nakakita? Siya ang aking napakahusay na alagad. Ang aking ina ay hindi pa. Kailanman nagkaroon ng alagad. Ang kanyang mga lihim na teknik kahit ako ay hindi niya tinuruan. Sino ka ba? Sa anong karapatan? Anong uri ng kumpanya ba ang pinagsasabi mo? Nakakainis. Malinaw na mayaman ka naman. Asawa ka ng CEO. Bakit ikaw pa rin, ang design master na si Mew? Sa anong karapatan? Ang aking ina ay 50 taong gulang na, at hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsubok. At patuloy na hinahabol ang kanyang mga pangarap, patuloy niyang hinahanap ang kanyang sariling halaga. Ikaw, sabihin mo nga, sa anong karapatan? Ikaw, bata ka pa lang, nalulunod ka na sa pagmamalaki, at hinahanap mo lang ang mga shortcut. Dapat, pag-isipan mo itong mabuti. Hindi ako kumbinsido. Malinaw na nasa iyo ang lahat. Pero sinasadya mong itago ang iyong pagkatapos, pumunta sa pabrika, at kunin ang lahat mula sa akin. Hindi ko kailanman inisip na makipag-away sa iyo sa kahit anong ba. Ang sarili mong pagnanasa, ang lumamon sa iyo. Dalhin niyo siya. Asawa ko, pinahirapan kita nitong nakaraang panahon. Tama, Maria, umuwi na tayo at magpahinga. Pinag-isipan ko ng mabuti, at gusto ko pa ring magpatuloy sa Ha? ang 50 taong gulang ay ang edad para magsikap. Sa pagkakataong ito, sa sarili kong pagsisikap, lalago ako ng malaki at malakas. Kuya, tingnan mo ito. Lahat ng ito, ako mismo ang nagdisenyo at nagtahi. 3 piraso sa halagang 99 yen. Siguradong hindi ito espesyal. Sandali lang, hindi naman ganoon palagi. Pipili ako ng ilang piraso para subukan. Kung hindi mo magustuhan, hindi kita sisingilin. Talaga? Kung gayon, ikaw. Sa pamamagitan nito, maaari mo ba akong gawing mas bata ng kaunti? Hahaha, ipagkatiwala mo sa akin. Akuin ko ang responsibilidad. Ate, talagang kahanga-hanga ang iyong galing. Hahaha, hindi masama, di ba? Kung isusuot mo ito at nasiyahan ka, pakisuyo naman, i-promote mo ito. Promosyon, ha? Ah, may alam akong magandang lugar. Lugar iyon na maraming tao. Saan? Sa Jomshan Park. Kung gayon, tara na. CJ, ayos lang ba ito?
Anong ginagawa mo? May katinoan ka pa ba? Ito ang bar na ginagamit namin sa aming training. At ginagamit mo pa sa pagsasampay ng labada. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Paumanhin, hindi ko alam. At saka, ang pantalon mo, may malaking butas. At may mahabang punit pa. Hay ato, simula nang mamatay ang asawa mo, ang buhay mo, ay nag-ulo na ng husto. Wala kang pakialam. Dalahin mo na ang mga basura na yan. At umalis ka rito, umalis ka. Ay ikaw, anong balak mong gawin? Ikaw. Huwag kang gagalaw. Ikaw, sasaksakin kita. Napaka-irresponsable. You. Ako ang malinong isang araw. Salamat sa pagtahi ng aking damit. Wala yon. Hindi naman big deal. Huwag kang mag-alala. You. Pinunasan ko ng malinis ang bar na ito. Hindi mo pwedeng ilagay ang mga damit mo doon, kaya ilagay mo rito. Salamat, Yuta. Ha 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 ha. Titingnan ko nga kung malinis ba ang pagkapunas. Yuta, anong ibig mong sabihin? Wala itong ibig sabihin. Si Yu ay mabuting tao. Madalas niya kaming tinutulungan, at libre pa niyang tinatahi ang mga damit namin. Bukod pa riyan, mura lang ang paninda niya, at nagbebenta siya ng komportableng damit sa lahat. Bilang isang babaeng mag-isa, siguradong nahihirapan siya. Kaya gusto ko siyang tulungan kahit kaunti kung kailangan niya. Nakalimutan mo na ba? May asawa ka pa sa ba? Bakit hindi ka nalang umuwi at maglaba at magluto para sa kanya? Ikaw. Tama na, hindi na ako magsalita. You, bilasin mo, tulungan mo ako. Tingnan mo nga itong butones kung hindi ba tanggal. Aba, itong buttons. Talagang tanggal nga. Tahiin ko lang sandali. Marahil dahil sa mga nakaraang araw, naging mas malaki at mas malakas ang aking mga kalamnan sa dibdib. Kaya siguro natanggal ang butones. Tatay. Ano bang klaseng bata ka? Bakit ganyan ka kasaya na sumasayaw ka ng plaza dance dito? Sabi ni nanay, lagi siyang abala sa pagnenegosyo at kung hindi ako sasayaw, ano pa ang gagawin ko? Kung pababayaan mo si nanay, maghahanap siya ng bagong tatay para sa akin. Ano? Ginang Yu, talagang mahusay ka sa iyong trabaho. Talaga? Tungkol dito sa buttons, bakit? Sa isang lugar lang nalalagas? Talaga, ang ibang matatanda. Ang kanilang mga kamay na ginagamit ay puro hindi karapat-dapat sa labas. May isang matanda, kahit kulang ang kanyang sariling pagsasanay. Naiinggit sa aking mga kalamnan. Ang amoy ng inggit na ito ay hindi kaaya-aya. Huwag kang gagalaw. Yui, anong ginagawa mo? Maganda, kayo, matandang Zoro. Ngayong pagkakataon, nahuli kita ng maayos. Manood kayo, sisirain ko kayo. Ginang, ikaw, ipagtatanggol mo pa rin ang babaeng ito. Ikaw si Takuchi Yu, di ba? Lahat, tingnan ninyo. Itong walang hiya at matandang babae, mang-akit ng may asawa pa. Talagang walang hiya at nakakadiri. Ito ay isang malaking pagkakaintindi. Siniseryoso ko lang ang aking negosyo. Ginang, dumating lang ako para tumahin ng butones. Tumahimik ka. 5 beses nang nalaglag ang butones sa loob ng 1 linggo. Kung ano ang iniisip mo sa iyong puso, ikaw mismo ang pinakamahusay na nakakaalam. Pag-uwi natin, mahigpit kitang didisiplinahin. Ngayon, uunahin natin ang babaeng ito. Itong babae, anong negosyo mo? Sabi mo, nagnenegosyo ka. Naghahabol ka ng damit. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang ibinebenta mo? Sira-sirain mo. Tigilan mo, ayusin natin ang pag-uusap. Itigil mo ang iyong kamay. Medyo maliit ang tingin ko sa iyo noon. Mang-akit ng yuta namin. Hindi sapat si Hayato sa tabi mo lang. May isa pang tao sa labas. Ikaw, bulag ka ba? Hindi mo maintindihan. Ito ay isang matandang Zoro. Ano bang mga kalokohan ang sinasabi mo? Siya ang aking asawa. Ano? Asawa mo? Yu. Siya ba talaga ang asawa mo? Ang asawa mo ay hindi naman gaanong kagaling.
Para sa babaeng katulad mo, hinayaan mong magbenta ng damit sa labas. Tama, hindi siya mabuting tao. Ang aking asawa, kung ano ang gusto niyang gawin, dapat niyang gawin. Ako, naniniwala ako sa kanyang kakayahan at sa kanyang pagkatao. Ha ha ha, naniniwala ka sa kanya. Nakakatawa talaga. Habang siya ay nang-aakit ng ibang lalaki, nasaan ka noong? Huwag mong sabihin niya. Hindi ganyan ang asawa ko. Ano man ang gusto niyang gawin, nandito ako sa likuran niya. Suporta ko sa kanya ay walang pasubali. Nahuli na pala ako. Nakakahiya kang tao, umuwi na tayo. Tara na. Aayusin ko ito para sa'yo. Balak mo akong baliwalay. Ikaw, Lolo, anong ginagawa mo? Mukhang nagmamadali ka, Lolo. Mukhang galit ka, Lolo. Kwentuhan mo ako. Tutulungan ka ni Ana. Si Lola, alam mo. Si Lola, lampas na sa edad 50. Sana nagretiro na lang siya. Puro trabaho lang ang iniisip niya. Sige na, okay lang magtrabaho. Pero baka matukso siya ng mga lalaking iyon, parang mga ahas na nakakaakit. Mayaman ba sila? Mas mayaman pa kay Lolo. Mayaman sila. Tama. Mayaman sila. Hahaha. Tingnan mo. Ano sa tingin mo kung isuot ko to? mukhang maganda, di ba? Subukan mo. Tama? Halika na. Ako na ang gagawa. Ako na. Ikaw. Ako na ang gagawa. Ako na. Mga mamahaling sasakyan. Lahat ng sasakyan sa venue mayo, akin lahat. Libre lahat ng charging. Asawa ko. Sandali lang.